Ang pagmamalasakit ng kapwa ay hindi mababayaran ng anumang salapi o kayamanan sa mundo. Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Isa po ako sa masugid ninyong tagapakinig at talagang nasasabik po ako sa mga kwentong kababalaghan na ipinapadala ng mga tao sa inyong programa. Ako po si Emong at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay kwento naming pamilya noong makilala namin si Ginoong Relito na isang maghihilot at manggagamot na naninirahan sa kabilang baryo. Natatandaan ko mga taong 1992. Nakatira kaming mag-iina sa isang maliit na kubo sa may bahaging bundok sa baryo ng Kwento. Namatay na ang aking ama at kami ni Oscar ang naghahanap buhay sapagkat buntis ang aming ina. Nagtatrabaho sa construction ang aming ama at naaksidente siya nang mabagsakan siya ng gumuguhong semento. Hindi siya nakaligtas at huli na noong maisalba ang kanyang buhay. Binatilo na kami ni Oscar at medyo batak na rin ang katawan namin sa iba't ibang mabibigat na trabaho. Kaya naman hindi na kami nahihirapang maghanap buhay. Nasa 16 akong taong gulang samantalang si Oscar ay nasa 15. Pagkatapos naming mag-aral sa paaralan ay dumidiretso kami sa palengke para magkarga. Kung minsan naman ay kapag may inuutos sa aming ipadala ang mga kakilala naming kapitbahay sa karatig barangay, itinatanggap namin sapagkat binibigyan nila kami ng kaunting pera. Bukod pa doon ay nagkokopra din kami at naghahanap ng mga gulay na pwedeng maibenta sa kapatagan. Sa ganoong paraan kami nakakatulong sa gastusin namin at pambili. Malaki ang pasasalamat ng aming ina sapagkat matyaga at masisipag kaming mga anak at kahit paano ay nakakaraos kami sa pang-araw-araw at nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Natutuwa naman ang aming ina sapagkat natutulungan namin siya at halos kami na ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Isang araw nagtungo kami sa may bukid upang magsaka. Sumama sa amin ang nanay namin at isinakay namin siya sa kariton na hinihila ng kalabaw pauwi sa aming bahay. Pagdapit hapon na noon at medyo malayo-layo na rin kami sa bukid nang masulyapan ko ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng bukid at nakatingin sa aking ina. Inakala ko na baka isa siyang magsasaka. Subalit hindi siya natitinag sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin sa aking ina. Medyo naguguluhan ako at minabuti ko na lamang na ipagpatuloy ang pagpapatakbo sa kalabaw habang nakaalalay naman si Oscar kay Nanay Lisa. Nang makarating na kami sa bahay ay lumubog na ang araw sa kalangitan. Kumuha na ako ng kahoy na panggatong samantalang si Oscar naman ay nag-iisip ng pwede niyang lutuin habang nagpapahinga sa kawayang upuan si Nanay Lisa. At hindi rin naman nagtagal ay nakapagsaing na ako at nakapagprito na rin ng isda si Oscar. Magkakasabay kami kumain sa hapagkainan. Medyo namimiss ko pa rin si Tatay Judina pero kailangan namin magpakatatag at tulungan ng aming inang buntis. Nalulungkot ako na hindi man lang masisilayan ng aming ama ang pagsilang ng bunso naming kapatid. Maya-maya ay nakatapos na kami sa pagkain. Nagtulong kami ni Oscar na iligpit ang pinagkainan habang si Nanay Lisa naman ay medyo inaantok na at minabuti niyang magtungo sa silid tulugan. Makalipas ang ilang sandali ay nakatapos na kami sa mga gawain. Hindi pa kami dinadalaw ng antok kaya nagkwentuhan muna kami ni Oscar. Napag-usapan namin ng kapatid ko ang aming paaralan, mga kaklase at mga paborito namin mga aralin. Gayon din ang aming mga pangarap sa buhay. Pangarap kong maging isang pulis at maipagtanggol ang mga naaapi at mahuli ang mga kriminal at masasamang tao. Sa kabilang banda ay pangarap ni Oscar naman na maging doktor. Magamot ang mga taong may sakit at mailigtas sila sa kamatayan. Alam ng aming ama ang mga pangarap namin at kahit napaka-imposible maabot namin iyong mga magkapatid ay sinuportahan pa rin kami ni Tatay Judina. Positibo siyang mag-isip at ikinintal niya sa aming isipan na libre lamang mangarap pero talagang gugustuhin naming maabot iyon
kahit gaano pa katayog ay magagawa namin sa pamamagitan ng pagsisikap at pagsasakripisyo. Habang nagmumuni-muni ako sa kawalan ay nasulyapan ko si Oscar na humihilik na sa kanyang kinauupuan. Napangiti ako at inalog-alog ko siya. Sinabi ko sa kanya na tumutulo na ang laway mo sa sahig. Niyaya ko na siyang matulog dahil maaga pa kami bukas sa palengke para magkarga. Tamang-tama, araw bukas ng Sabado. Makakapagtrabaho kami sa maghapon. Pakamot-kamot naman siya sa kanyang ulo bago tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Nagtungo kami sa kwarto at inabutan naming mahimbing na natutulog ang aming ina. Naglatag kami sa may sahig sa kwarto ng banig at saka inilagay ang mga unan at kumot. Saka kami humigang magkapatid. Sumapit ang hating gabi at nagising ako sa malakas na kalampag ng bubong ng aming bahay. Hindi iyon pangkaraniwan at parang halos gustong sirain ang sino mang nandoroon sa aming bubong. Kinalabit ko si Oscar at napasimangot siyang umuungol habang nagdidilat ng kanyang mga mata. Tinanong ko si Oscar at tinanong niya rin ako kung ano ang problema at bakit ko siya ginising. Tumugon ako. Nabanggit ko na may naririnig akong kumakalampag sa may bubong ng bahay. Pinakinggan ni Oscar ang ingay mula sa bubong, saka siya nagwika na pusa lamang iyon at siguradong naghahanap ng makakain o di kaya ay may nakakalampungan. Matulog na daw ako at maaga pa kami bukas. Mapupuyat pa daw kami kung hihintayin naming umalis ang pusa sa bubong ng aming bahay. Humiga na si Oscar at ay pinagpatuloy ang pagtulog. Subalit, mabilis siyang napabalikwa sa pagbangon at kahit ako ay medyo kinabahan sa kakaibang huni na nagmumula sa bubong. Nawala ang pagkalampag at napalitan iyon ng mga huni na talagang nakakapanindig balahibo. Nagsalita si Oscar at kinausap ako. Nabanggit niya na parang hindi na yata pusa ang naririnig niya sa bubong. Mukhang huni iyon ng aswang. Hindi ako sumagot pero pinakiramdaman ko ang bubong. Tila may pumapagaspas sa ibabaw ng bubong kaya naisip ko na baka tama nga ang hinala ni Oscar. Tumayo ako at kinausap ko ang kapatid ko habang mahimbing na natutulog ang aming ina. Sinabihan ko si Oscar na mabuti pa ay kuhain niya sa tukador ang buntot pagi ni Tatay Judin at kukunin ko naman sa kusina ang itak. Sumang-ayon sa akin si Oscar at hindi na nagtanong. Marahil ay alam na niya kung anong gagawin namin sa mga sandata. Maya-maya ay maingat na kinuha ni Oscar sa loob ng tukador ang buntot pagi. Nagtagpo kami sa may sala ni Oscar at nagdesisyon kaming lumabas ng bahay at umakyat patungo sa may bubungan upang malaman kung aswang nga ba talaga ang nilalang na aming matatagpuan. Kabilugan ng buwan at maliwanag ang paligid. Umakyat kami sa tagiliran kung saan mas madaling makarating sa bubong ng bahay. Nagulat kami magkapatid noong makita namin sa may bubong ang isang napakalaking ibon na sa tansya namin ay parang payong ang mga pakpak nito. Tumingin ito sa amin at nanlisik ang mga mata. Hindi kami pwedeng magkamali at aswang nga talaga ang nilalang na yon. Inutusan ko si Oscar na humanda siya at tiyak na mapapalaban kami ng husto sa aswang. Inundayan ko ito ng taga sa may likuran. Samantalang hinampas naman ni Oscar gamit ang buntot pagi. Subalit katakatakang hindi man lamang nadaplisan ito at tila kasing tigas ng balat ng kalabaw ang balat nito. Umangil ang aswang at bahagyang lumayo sa amin. Bigla na lamang itong nagbagong anyo bilang isang malaking itim na aso at tumalon mula sa bubong ng bahay. Noong makababa ang malaking aso ay nagpalit na naman ito ng anyo at naging isang maitim na marungis at nanlilimahid na lalaki na gulong-gulo ang makakapal nitong buhok. Kumaripas ito ng takbo at tumalon mula sa mga halamanan, gayon din sa tumpok ng puno ng saging hanggang sa mawala na lang sa aming paningin. Nagkatinginan kami ni Oscar. Nabanggit ni Oscar na napakalakas naman ng aswang na iyon. Kung iisipin, hindi siya tinatabla ng itak pati buntot pagi. Napakakunat ng kanyang balat.
Sumagot ako kay Oscar at sinabi nga, sigurado akong gumamit siya ng itim na mahika at abilidad upang hindi tumagos o bumaon ang matulis na sandata sa kanyang balat. Kailangan namin makahanap ng magaling na manggagamot na kayang tumulong sa amin para mapatay ang aswang. Nararamdaman ko na babalikan pa niya si Nanay Lisa sapagkat ito ay buntis. Tumango sa akin si Oscar bilang pagsang-ayon. Nabanggit niya na sasamahan niya ako bukas pagkatapos namin makapagtrabaho. Lumipas ang ilang sandali ay bumaba na kami at pumasok sa loob ng bahay. Kinabukasan, maaga kaming nag-almusal. Ipinaalam namin kay Nanay Lisa ang tungkol sa nakasagupa naming aswang. Pinayuhan namin siyang huwag lalabas ng bahay at ibinigay namin sa kanya ang buntot pagi habang nasa trabaho kami ni Oscar. Sumang-ayon siya at matapos ang lahat ay lumakad na kami magkapatid palabas ng bahay. Maaga kami nakatapos sa pagkakarga sa palengke at masayang-masaya kami ni Oscar sapagkat malaki ang kita namin hanggang sa sumapit ang tanghali. Umalis kami pagkatapos naming makapagtanghalian at eksaktong nakasabay pa namin sa daan si Mang Telmo na aming kapitbahay. Bumati kami sa kanya at naikwento naming magkapatid ang kinahinatnan naming pakikipaglaban sa aswang na nagdaang gabi. Nasabi niya delikado daw pala ang buhay naming mag-iina. Mabuti pa daw ay umuwi na muna ang isa sa amin upang masigurado ang kaligtasan ng nanay namin sa loob ng aming bahay. Tinapik ako sa balikat ni Oscar at nagkusa na mabuti pa daw ay siya na muna ang umuwi at asikasuhin ko na ang paghahanap sa magaling na manggagamot na makakatulong sa amin para mapatay ang aswang. Nag-alangan pa ako sa mga sinabi ng aking kapatid. Tinanong ko siya kung sigurado siya at sumang-ayon naman siya sa akin. Nagpasalamat ako kay Oscar bago siya tuluyang umalis. Noong kami na lang ni Mang Telmo ang magkaharap ay kinausap niya ako ng masinsinan. Kinausap ako ng masinsinan ni Mang Telmo at sinabi nga may kakilala siyang manghihilot at isa ring manggagamot at naninirahan siya sa kabilang baryo. Isa itong matandang binata na may ilang taon ng agwat ng edad sa kanya. Garantisado niya ang kagalingan nito. Ang alam daw niya ay buhat sa pihikan ang kanyang mga ninuno. Marami na siyang nakalabang mga inkantong itima, maligno, masasamang espiritu at maging iba't ibang uri ng mga aswang. Tinanong niya kung gusto ko daw na sumama sa bahay nito. Tumango ako at nagkusang loob si Mang Telmo na samahan ako sa kabilang baryo. Medyo hapon na rin noong makarating kami sa kubo ng maghihilot. Nakatira nga pala ito sa kabilang baryo. Inabutan namin siyang mayroong hinihilot na pasyente. Pagkatapos nitong hagurin ang likod ng isang binatilyo gamit ang lana, ay tumayo ang lalaki at may ibinigay siyang mga halamang gamot. Pagkatapos ay binigyan ng panuto sa paglalaga at pagpapainom ng katas ng halamang gamot. Nagpasalamat ang binatilyo at pagkatapos ay nagpaalam sa matandang manghihilot. Pagkakita ko sa kanya ay namangha ako sapagkat hindi pa siya mukhang matanda. Makisig ang kanyang pangangatawan. Noong makapagpalit siya ng damit ay nakita ko ang napakalaki niyang tato mula sa kanyang dibdib hanggang tiyan. Matalas at matapang ang kanyang mga mata. Humarap siya sa akin at nagpakilala. Siya nga pala si Ginoong Relito at isa siyang matandang binatang manghihilot at manggagamot. Tumango ako at nagpakilala din sa kanya. Magalang akong nagsalita at nagalak na nakilala ko siya. Isinalaysay ko sa kanya ang karanasan naming magkapatid sa aswang. Nabanggit niya sa akin na hindi bastang ordinaryong aswang ang nilalang na iyon. Ito ay tinatawag na supog. Naguluhan ako at bago pa sa pandinig ko ang ganoong uri ng aswang. Kaya tinanong ko siya. Binigyan niya ako ng malinaw na kasagutan at base sa paliwanag niya, ang supog ay isang malakas na uri ng aswang na kayang magpalit ng anyo tulad ng baboy ramo, malaking ibon, aso, pusa at iba pang mabangis na hayop. Nabanggit niya sa akin na ibahin ko daw ang supog sa mga pangkaraniwang aswang. Hindi ito madaling mapatay ng mga ordinaryong matatalim na mga sandata. Pwera na lamang kung may orasyon o mahikang ginamit sa mga patalim laban dito. Mabuti na lamang at pamilyar siya sa aswang na iyon.
Napakunot ang noo ko at naguguluhan sa mga sinasabi niya. Kaya naman tinanong ko siya. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin na mabuti na lamang at pamilyar siya sa supog na naengkwentro naming magkapatid. Ngumiti si Ginoong Relito at nagsalita. Kapag daw nakilala ko ang isang supog sa oras na masugatan ko ito, ay siguradong ikamamatay nila iyon kahit gaano pa kaliit o daplis lamang ang sugat na kanilang natamo. Bukod pa doon ay pwede ko silang markahan sapagkat mabilis na manghina ang kanilang kapangyarihan. Namangha ako sa mga sinabi niya at noong makarating kami sa aming bahay ay nagpalagay si Ginoong Relito ng mga karit sa dingding at haligi ng bubong ng bahay. Naglagay din kami ng mga malunggay sa palibot ng labas ng aming bakuran at kasabay noon ay inutusan pa kami ni Ginoong Relito na huwag kaming lumabas ng bahay hanggat inuusalan niya ang buong bahay. Inabot ng hating gabi sa pag-uusal ng orasyon ang manggagamot. Hindi rin kami nakatulog ng maayos ni Oscar sa magdamag naming pagbabantay kay Nanay Lisa. Mabuti na lamang at wala nang umaaligid na aswang sa labas ng aming bahay. Maganda ang epekto ng mga nilagay na panlaban sa aswang. Malaki ang pasasalamat namin kay Ginoong Relito. Nagawa pa namin siyang pag-almusalin, gayon din si Mang Telmo bago sila umalis sa aming bahay. Nabanggit pa ng manghihilot na siya na ang bahala sa supog sapagkat nalalaman niya kung saan matatagpuan ito. Pakiramdam ko ay balak niyang puntahan at patayin ang aswang. Kaya naman kinulit naming magkapatid si Mang Telmo. Nasermonan pa niya kaming magkapatid at sinabihan na huwag kaming makialam. Pero sa pagpupumilit namin ay ipinagtapat na din niya kung saan magtutungo si Ginoong Relito sa kasunod na kabilugan ng buwan. Ipinaliwanag ni Mang Telmo na kasunod na destinasyon ng aswang ang Gulod kung saan mayroong itong balak na pataying buntis. Doon mismo dediretso si Ginoong Relito sa susunod na gabi. Pagkarinig namin magkapatid ay gumuhit ang mga ngiti sa aming mga labi. Pinayuhan kami ni Mang Telmo na mag-iingat at kung maaari ay magdala kami ng mga pangontra sa aswang dahil delikado at siguradong may mga aswang na susunggab sa amin para mapatay kami. Sumang-ayon kami at nagpasalamat sa kanya. Mukhang sineswerte pa kami sa sumunod na araw sapagkat dumating ang kapatid ni Nanay Lisa na si Tio Ramil kasama ang asawa niyang si Tia Concepcion. Kasama ang nag-iisa nilang anak na si Toto na noon ay nasa 8 taong gulang. Kasundo namin ni Oscar si Toto at sa tuwing magagawi ito sa aming bahay ay kinakalaro namin siya. Naaliw kami sa kanyang pagiging bibo at malambing sa amin. Masayang-masaya kaming mag-anak sapagkat bumisita sila at magbabakasyon ng ilang araw para naman makasama si Nanay Lisa. Nakahinga ako ng maluwag dahil marami na kaming magbabantay kay Nanay Lisa at magiging masigla na naman at masaya ang aming bahay. Hindi na muna kami pumasok sa trabaho at maghapon kami nakipagpintuhan sa aming mga kamag-anak. Nasabik din kami nga makasalamuha sila. Matagal kami naghahagigikan at tawanan sa mga biruan. Noong sumapit ang hating gabi ay nagpaalam kami sa mag-asawa at hinapilin muna namin ang aming ina sapagkat meron kaming importanteng pupuntahan. Nag-alala si Nanay Lisa at ayaw pa sana niya kaming payagan pero magaling akong magpalusot kaya napaniwala ko siya at nauto. Hindi ko sinabing magtutungo kami sa gulod ni Oscar upang tumulong sa pagpuksa sa aswang. Pinayagan kami ng aming ina at nagmadali kaming lumakad na magkapatid. May kalayuan din ng gulod pero noong makasapit kami ay natagpuan namin si Ginoong Relito na nakikipaglaban sa isang aswang na paiba-iba ang anyo. Saglit kaming lumapit ng ilang hakbang sa kanilang pinaglalabanan. Narinig namin ang tinig ni Ginoong Relito na umalingaw-ngaw sa paligid. Inutusan ng aswang na sumuko na at wag nang manlaban pa sapagkat sa mga sandaling yon ay nasa ilalim na siya ng kanyang kapangyarihan. Ang supog ay bumalik sa anyo ng isang marungis na aswang. Pinagmasdan nitong mabuti si Mang Relito. Humahalakhak ito at hindi kinakitaan ng pagsunod. Lalo pa itong nagmatigas at sumugod sa manggagamot. Subalit nagulat kami magkapatid nang masaksihan namin ang isang kagilagilalas na pangyayari.
Itinusok ni Ginoong Relito ang kanyang tabak sa lupa at may isinulat na kakaibang Latin na salita sa lupa habang bumubulong sa hangin. Noong makalapit at makaapak ang supog sa kinalalagyan ng mga Latin na salita mula sa may lupa, umangil siya ng napakalakas at sumambulat ang masagana niyang dugo. Sumirit din ang dugo niya mula sa kanyang ulo at naglabasan ang mga litid niya sa buong katawan. Maya-maya tumirik ang aswang, namuti ang mga mata nito at kasabay nun ay bumulagta ito sa lupa at nalagutan ng hininga. Nawalang parang bula ang mga Latin na salita mula sa lupa at tumayo si Ginoong Relito. Halos manuyo ang aming lalamunan. Nagimbal kami magkapatid sa mga nasaksihan namin, pero mas lalo kami nagulat noong marinig namin magsalita si Ginoong Relito. Sinabi niya pa na mapangaspang sumunod sa kanya sa gulod ang aswang. Nagmamatapang daw ito at sadyang matigas talaga ang ulo. Hindi daw nila alam na ang katigasan ng ulo at kuryosidad ay nakakasama at nakakamatay. Nanlamig kami ni Oscar mula sa aming kinatatayuan nang dumako ang mga mata ni Ginoong Relito sa aming direksyon. Halos pautal-utal akong sumagot habang nakatingin sa kanya na mabuti. Nagsalita ako at humingi ng paumanhin kay Ginoong Relito sa aming kuryosidad na magkapatid. Gusto lamang sana naming makatulong sa kanya. Wala na kaming iba pang pinagpilian kung hindi lumapit sa kanya. Pumuntong hininga si Ginoong Relito. Ngumiti siya at sinabing ano pa nga daw bang magagawa niya kung hindi hayaan kami makatulong sa kanya. Sa huli ay pumayag na siya at tinutusan kaming tulungan siyang buhatin ang bangkay at maghanap ng mga makakayas upang masunog ang katawan ng supog. Tumalima kami ni Oscar at nangislap ang mga mata namin nang mapagtanto na pinagkatiwalaan kami ni Ginoong Relito. Nagmamadali kaming tumulong sa pagbubuhat ng bangkay at pagkatapos na madala namin iyon sa medyo malayong lugar ay saka kami humanap ni Oscar ng mga kayakas. Madali naman kaming nakahanap sapagkat maraming yugan sa lugar na iyon na pinaglagakan namin ng bangkay ng supog. Maya-maya ay nagsindi kami ng apoy sa mga kayakas at kasabay nun ay ipinatong-patong namin ni Oscar ang mga nanigas na kayakas sa bangkay. Habang pinapanood namin ang pagkasunog ng katawan nito, ay naisipan kong makipag-usap sa manggagamot. Naglakas loob akong humingi ng pasensya sa kanya sa ginawa namin ni Oscar sa pagsunod sa kanya at panunood sa pakikipaglaban nito sa aswang. Ang totoo ay may karanasan na sa pakikipaglaban ang aming ama sa naturang aswang noong kabilantaan niya, pero karaniwang aswang ang nakalaban. Kaya gusto sana naming makita ang mga estilo ni Ginoong Relito sa pakikipagkumbate. Napahalakhak si Ginoong Relito na tila may naalalang masayang bagay habang nakapanood sa nagniningas na bangkay ng aswang. Lumingon siya sa aming magkapatid at tila sinuring mabuti ang ekspresyon ng mukha namin. Tinanong niya kami kung may nalalaman daw ba kami ukol sa kakayahan ng aming ama bago ito lumagay sa tahimik kasama ang aming ina. Magkasabay kaming umiling-iling ni Oscar. Wala naman talaga kaming alam, pero maraming katangian si Tatay Judin na iba sa mga ordinaryo niyang kasamahang manggagawa. Muling nagsalita ang manggagamot at naging seryoso na ang kanyang muka na para bang isang sikreto ang nais niyang ipagtapat sa amin. Ayon sa kanya, ang kanyang ama ay dating guro ng aming ama bago siya mag-asawa at mamuhay ng simple. Nabibilang ang angka ni Ginoong Relito sa malalakas na pihikan sa basilan. Batikang mamamatay ng aswang at masamang elemento ang kanyang ama bago niya maipasa at maipamana ang kanyang kapangyarihan. Base sa kanyang mga kwento ay makulit at talagang puno ng kuryosidad ang aming amang si Tatay Judin. Pero kapag nakipaglaban siya sa masamang elemento ay siguradong wala siyang sinasanto. Hindi na daw siya nagtataka kung bakit namana namin ang pag-uugali nito. Namilog ang mga mata namin ni Oscar. Noon lamang namin nalaman na talagang lumalaban sa mga aswang si Tatay Judin. Kaya naman pala kahit hindi kami biyasa ni Oscar sa pakikipaglaban sa supog, ay nakaya naming humarap at makipaglaban dito ng may katapangan. Hindi pa namin inaasahan ang mga kasunod na sinabi ng manggagamot.
Kung mamarapatin daw namin ay maaari daw niya kaming turuan sa pakikipagkumbate at pagtulong din sa kanya sa paghihilot at panggagamot. Pero wag daw naming hahayaang sakupin ang buong buhay namin. May karapatan pa rin daw kaming magkaroon ng sariling buhay, mangarap at bumuo ng pamilya. May mga ngiting sumilay sa mga labi ni Ginoong Relito at nakita namin ni Oscar na punong-puno iyon ng pag-asa at kaliwanagan. Lalong lumitaw ang taglay na kagwapuhan nito. Natuwa kami ni Oscar at nagpasalamat kami sa kanyang kabutihan. Sa aming magkapatid, siya ang magsisilbing guro at gabay namin sa pagpasok namin magkapatid sa mundo ng kababalaghan laban sa iba't ibang mga nilalang. Makalipas ang ilang sandali ay naging abo na ang bangkay ng aswang. Sinamahan at hinatid kami ni Ginoong Relito sa aming bahay para matiyak na ligtas kami makakabalik. Hindi namin sukat akalain ni Oscar na iyon na pala ang simula ng pagbabago ng aming mga buhay. Matapos naming magtrabahong magkapatid sa palengke at kumuha pa ng dagdag na trabaho sa aming mga kakilala, ay saka kami sinundo ni Ginoong Relito sa aming bahay at nagtungo kami sa may kabundukan kung saan isinasagawa namin ang unang araw ng pag-iinsayo. Medyo masasakit ang aming mga katawang magkakapatid at noong makauwi kami sa aming bahay ay inabutan namin nakatulog na si Nanay Lisa. Gising pa ang aming tiyuhin at pinayuhan niya kami na huwag na muna kaming magpagabi sa labas ng bahay sapagkat nalalapit na ang panganganak ng aming ina. Sumunod kami sa kanyang utos at hindi na muna kami tubugon sa paunlak na pag-iensayo ng manggagamot. May 2 araw na kaming maagang umuuwi sa aming bahay nang biglang may dumating na nakakakilabot na kaganapan. Meron kaming mga pinamalengke sa bayan at inabot kami ng dapit-hapon. Napadaan kami sa isang mahabang daan kung saan nagulantang kami magkapatid ng masaksihan ng 3 bangkay ng tao na panay mga kalalakihan. Wakwak ang mga dibdib at nakalabas ang mga laman loob. Nakita namin magkapatid ang isang babaeng puno ng dugo ang bibig habang nilalantakan ang mga karne ng tao. Inilabas namin ng itak at humanda kami sa pakikipaglaban. Subalit natigilan ako nang tumitig sa mga mata ko ang babae at tila nahipnotismo ako. Hindi ako makagalaw mula sa kinatatayuan ko at parang kinokontrol niya ang aking pag-iisip. Parang mabigat ang aking buong katawan. Kahit sinisigawan ako ni Oscar ay wala akong magawa. Lumapit ang babaeng aswang at iwinasiwas ni Oscar ang kanyang itak. Gusto ko siyang tulungan ngunit hindi ako makahakbang. Para akong ribulto mula sa kinatatayuan ko. Malakas ang mahikang ginamit sa akin ng babaeng aswang. Minumura ko na ang aswang subalit wala iyong epekto. Sinabi ko sa aswang na sa oras na makawala ko sa kapangyarihan nito ay dudurugin ko siya ng pinong-pino. Nadaplisan nito sa braso si Oscar at pinilit namang makipaglaban ng kapatid ko hanggang sa may tumamang malaking bato sa ulo ko. Doon ko naramdaman ang matinding hapdi sa ulo ko. Tumalsik ang bato sa lupa at nakita ko na may nakaukit-ukit na Latin na salita na hindi ko maunawaan. Bigla akong nakagalaw at walang habas kong tinaga sa dibdibang babaeng aswang. Kasing bilis ng bagwis ng hangin ang mga kamay ni Ginoong Relito at sinakal niya ng pagkahigpit-higpit ang aswang sa leeg. May ibinulong siya sa tenga nito hanggang sa sumuka ang aswang ng masangsang nitong dugo na dumilig sa lupa. Maya-maya ibinitawan ng manggagamot ang aswang at namatay ito na dilat ang mga mata. Bumagsak ito sa lupa at kinausap kami magkapatid ni Ginoong Relito. Batay sa kanya, nararamdaman niya na hindi ito basta lamang aswang. Nananalaytay sa kanyang mga ugat ang pagiging danag at sumisipsip din siya ng dugo. Kinokontrol niya ang mga kilos ng kanyang mga binibiktima at hinihipnotismo sa pamamagitan ng pagtitig. At katulad pa rin ng dati ay tinulungan namin si Ginoong Relito sa pagsunog ng bangkay ng aswang. Sa sumunod na araw ay hindi na muna kami nagtrabaho ng aking kapatid sapagkat kabuwanan na ng aming ina. Abalang-abala kami sa pagtulong sa aming mga kamag-anak sa pag-aasikaso ng mga kailangan ng aming ina. Noong sumapit ang gabi ay nagtungo sa aming bahay si Ginoong Relito kasama si Aling Opelia na isang komadrona. Habang isinasagawa ang pagpapaanak sa aming ina,
ay umuusal naman ng orasyon si Ginoong Relito at gumamit pa siya ng walis tingting at buntot pagi na hinahampas sa bawat sulok ng haligi at dingding ng aming bahay upang walang aswang na makakagambala sa panganganak ng aking ina. Patuloy na nananalangin ang mga kamag-anak namin. Hindi sila tumitigil sa pagdarasal habang hindi pa nakakaraos na makapanganak si Nanay Lisa. Makalipas ang ilang pang mga sandali na paghihirap ng aming ina, ay nakita naming inilabas ng komadrona ang katawan ng sanggol sa puwerta ni Nanay Lisa. Pinalot sa maputing lampin ang maliit na sanggol at narinig namin ang unang pag-iyak nito. Hindi ko mapigilang mapaluha sa sobrang kagalakan. Kung nabubuhay lamang sana ang aking ama ay siguradong matutuwa siya sapagkat kamukhang-kamukha niya ang sanggol. Kawangis niya ang hugis ng mukha nito pati ang kulay ng kanyang balat. Kinarga ang sanggol ng aking tiyahin at pagkatapos ay itinabi sa aking inang nanghihina na nakahiga sa kama. Nagpasalamat kami ni Oscar sa panganganak ng komadrona pati kay Ginoong Relito. Malaki ang utang na loob namin sa kanya dahil marami na siyang naitulong sa amin. Hindi na muna namin sila pinauwi at inibitahan namin silang makapagkape at makapagmeryenda. Tinanggap nila ang mga alok namin at nagsama-sama kami sa pagkainan, samantalang ang tiyahin ko ang nagbabantay kay Nanay Lisa. Kinabukasan, tumulong na muna kami sa mga gawaing bahay. Nahumaling kami ni Oscar sa pag-aalaga ng aming bunsong kapatid na si Julio, na isinunod sa pangalan ni Tatay Judin at Nanay Lisa. Noong sumunod na araw ay saka pa lang kami pumasok sa palengke para magkarga. Laking pasasalamat namin ni Oscar at may isang mayamang negosyante ang kumuha sa amin bilang kargadora. Meron siyang malaking pwesto sa palengke at binayaran niya kami ng malaking halaga ng pera. Nag-umpisa kami magtrabaho sa kanya at tinuring na din na parang tunay kaming mga anak. Wala pa siyang kasama sa bahay sapagkat nasa ibang bansa ang kanyang asawa at mga anak at mag-isa siyang nagtataguyod ng kanyang negosyo sa palengke. Ginoong Sergio ang kanyang pangalan. Mabait siya at nagsilbi siyang ama para sa amin ni Oscar. Kaya naman ipinakilala namin siya sa aming pamilya noong minsang maisama namin siya sa aming bahay. Aliw na aliw siya kay Julio at nagagawa pa niyang kargahin ito. Naipakilala din namin siya kay Ginoong Relito at napagtanto ng aming kaibigang manggagamot na may mabuting puso si Ginoong Sergio at mukhang may magandang kapalaran kami sa pagtatrabaho namin dito. Itinanong ko kay Ginoong Relito kung anong klaseng kapalaran ang naghihintay sa amin, subalit hindi siya sumagot. Bagkus ay nagpakita siya ng makahulugang ngiti sa amin ni Oscar. Hindi ko alam kung anong mangyayari pero nagimbal kami noong isang gabi na inihatid namin si Ginoong Sergio. Inabutan naming bukas ang pinto ng kanyang bahay at nakabukas din ang mga ilaw. Mukhang may pumasok at gustong magnakaw. Mabuti na lamang at may dala kaming itak ni Oscar. Pumasok kami sa loob ng bahay at natagpuan ang dalawang kawatan na may buhat na malaking kahon na mukhang may lamang pera. Huminto ang mga ito sa kanilang ginagawa at nang makita ang aming presensya ay naglabas sila ng mga patalima. Humanda kami ni Oscar sa mga magaganap sa pakikipaglaban. Inilabas namin ang mga itak at ginamit ang kaalaman sa pakikipaglaban. Nadaplisan ko sa kamay ang isang magnanakaw, samantalang nasugatan ni Oscar sa muka ang isa pang magnanakaw. Inutusan namin silang ilabas lahat ng kanilang mga ninakaw. Medyo natakot sila sa amin kaya kinuha nila sa kanilang mga bulsa ang ilang piraso ng mga alahas at pera at ipinatong sa lamesa. Subalit nanlaban pa sila kaya napilitan kaming makipagbuno. Kaya lang ay may angkisi ng bilis at liksi. Para silang mga palos na mabilis na nakalabas sa pinto at hindi na namin sila hinabol pa. Mabuti na lamang at walang nangyaring masama kay Ginoong Sergio. Tinulungan namin siyang maibalik sa kaayusan ang kanyang mga kagamitan bago kami umuwi sa aming bahay. Nagpasalamat siya sa pagtulong at pagmamalasakit namin sa kanya. Ipinangako niya na darating ang araw na masusuklian din ang tulong na ibinigay namin sa kanya. Nagpatuloy kami sa pagtatrabaho at hindi naglaon ay umalis na din ang aming mga kamag-anak at kami na lang mag-anak
ang natira sa loob ng bahay. Ipinagpatuloy namin ang pag-iinsayo sa ilalim ng patnubay ni Ginoong Relito. At nakasagupa pa kami ng ibang uri ng aswang tulad ng awok, abwak at maging baroka. Naging mas malakas pa kami at naging responsable sa mga pagpapasya sa buhay. Dumako ang isang araw at nagbunga ang aming kasipagan. Nakapagpaayos na rin kami ng bahay at nakabili kami ng mga kasangkapan at iba pa naming pangangailangan. Nalaman ko din ang kahulugan ng mga sinasabi ni Ginoong Relito. Pinag-aral kami ni Ginoong Relito at naipagpatuloy namin ni Oscar ang aming pag-aaral. Nakaalis na din kami sa pagiging kargador at kahit papaano ay guminhawa ang aming buhay. Nakapagtapos kami sa pag-aaral pero tinulungan pa rin kami ni Ginoong Relito sa kanyang mga misyon at ipinagpapatuloy namin ang kabutihan sa aming puso maging sa aming kapwa. Habang buhay namin tatanawing isang malaking utang na loob ang pagtulong namin sa aming guro na nagligtas sa aming buhay pati kay Nanay Lisa laban sa mga aswang. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa pagtatampok ninyo sa aming karanasan sa inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Emong. Lumaki ako sa isang pamilya ng mga albularyo. Bata pa lang ako, ay mulat na ako sa realidad na hindi kami ordinaryong tao lang. Meron kaming kakayahang manggamot o kaya naman mapanaginipan ang posibleng mangyari. Sa isang tulad ko rin na albularyo ay maalam din kami patungkol sa mga aswang at mangkukulam. Kalaban kasi namin ang mga mangkukulam dahil pakiramdam namin ay sila ang bersyon ng mga albularyo pero masasama. Kaya naman kahit bata pa lang ako ay kinailangan ko ng matuto na makipaglaban para maipagtanggol ang sarili ko at para na rin magamit ko ang aking kaalaman patungkol sa kanila. Siya nga pala, magandang araw po sa inyo at sa mga kapwa ko tagapakinig sa inyong programa. Ako nga pala si Edwina. Dati akong albularyo pero mas pinili ko na lang ngayon na nakalimutan ang lahat ng pagiging albularyo ko pagkatapos ng mga nangyari sa akin na siyang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Naganap din po ito taong 1988. Naalala ko pa noong nasa edad 20 ako. Kumakain kami noon sa loob ng bahay. Kakatapos lang namin manguha ng kahoy sa gubat. At nasangkap na pwede namin gamitin sa gagawing gamot ni Papa. Tinignan ko si Papa nakakatapos lang kumain. Nagtaka pa ako dahil kinuha niya ang itak niya at pasilip-silip pa siya sa labas ng bahay. Tinanong ko si Papa kung anong problema. Humarap sa akin si Papa. Saka kinuha ang isang maliit na kutsilyo. Inabot niya ito sa akin. Lalong nangunot ang noo ko. Muli ko siyang tinanong kung anong problema. Sinagot ako na kanina raw ay may kasunod na kami sa aming paglalakad sa gubat. Hindi raw normal na tao dahil ramdam daw ni Papa ang mabigat na presensyang nilalang na iyon. Tinanong ko si Papa kung anong uri ng nilalang, aswang ba o nakasunod sa amin pero hindi niya ako sinagot. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Sumunod naman ako sa kanya habang hawak pa rin ang isang kutsilyo. Paglabas ko ay nagulat ako nang makita ang isang matangkad na babae. Kulubot ang mukha at mahaba ang buhok. Itim din ng labi at mga kuko. Nakangisi ito habang diretsong nakatingin sa amin. Sa unang tingin ay alam ko na agad na mangkukulam ang babae. Tinanong ni Papa kung anong kailangan ng mangkukulam. Pero sa halip na sagutin siya ng mangkukulam ay tumawa lang ito sa kasinabi na salot daw kami sa lipunan. Dagdag niya pa na kailangan daw namin mawala para malaya daw siyang makapagbigay ng sumpa at kulam sa mga taong kinaiinisan niya. Sarkastikong tumawa si Papa. Sinagot niya ang mangkukulam na hindi raw kami basta-basta mamamatay at ang totoong salot sa mundo ay ang kanilang uri. Tinitigan ng masama ng mangkukulam si Papa at nagulat na lamang ako nang sumugod ito kay Papa. Mabilis ang galaw ng mangkukulam. Nasugatan niya si Papa sa kanyang pisngi.
Hinampas naman ni Papa ang itak sa mangkukulam. Ibinato ito ng mangkukulam sa loob ng gubat at nakita ko pa kung papaano bumaon ang itak sa katawan ng puno. Humigpit ang hawak ko sa kutsilyo. Mabilis kong sinugod ang mangkukulam mula sa likod. Sinugatan ko siya sa braso, pero napadaing ako nang sikuhin niya ako at walang alinlangan na sinipa sa tiyan. Nakangisi siyang humarap sa akin. Bago pa man ako makatayo ay nasa kanya na ako. Pagtingin ko sa kanyang likod ay nakatayo na si Papa. Tumalon siya sa mangkukulam saka hinampas ang leeg nito. Kaya naman nabitawan ako ng mangkukulam. Sumigaw ng malakas ang mangkukulam. Nakabiming iyon at pakiramdam ko ay dumudugo ang aking tenga. Nang tignan ko si Papa ay nakapikit na siya habang nakatakip sa tenga. Pinilit ko naman ang sarili ko na tumayo. Humigpit ang hawak ko sa aking kutsilyo, saka mabilis na tinakbo ang mangkukulam. Walang alinlangan ko siyang sinaksak sa kanyang tiyan, kaya naman natigilan ito. Sasaksakin ko na sana siya ulit nang mahawakan niya ang aking kamay. Sinipa ko sa tiyan ng mangkukulam, kaya naman natumpa ito. Pabilis na nakatayo ang mangkukulam. Sinugod niya akong muli at sa bawat pagtama ng kanyang kamao sa akin ay mabilis ko iyong naiiwasan. Yumuko pa ako ng kaunti saka sinuntok ang tiyan ng mangkukulam, kaya naman napatras siya. Lalong sumama ang tingin sa akin ng mangkukulam. Dumudugo na rin ang kanyang braso at likod dahil sa pagsaksak ko. Muli akong tumakbo palapit sa mangkukulam, saka siya sinugatan sa pisngi. Nagawa ko siyang masugatan doon pero mababaw lang yun. Nang tignan ko ang mangkukulam ay dumoble ang sama ng tingin niya sa akin. Akala ko ay susugod pa siya kaya inihanda ko ang aking sarili. Pero ngumisi ang mangkukulam. Tumawa pa siya na nagpapatayo ng aking mga balahibo. Itinuro niya ako habang nakangisi pa rin. Sinabi niya na isusumpa niya raw ako at walang kahit sino mang albularyo ang makakapagpagaling ng sumpa maliban daw sa kanya. Sinabi niya pa na babalikan niya raw ako at uubusin niya ang bawat dugo sa akin. Napatingin ako kay Papa nang sumugod siya. Pero mabilis na nakatalikod ang mangkukulam saka tumakbo papalayo. Nang makaalis siya ay hindi nawala sa isip ko ang sinabi ng mangkukulam. Hindi dapat ako matakot doon dahil albularyo naman ako pero hindi ko maiwasang mangamba. Sa galaw pa lang ng mangkukulam na iyon ay alam kong mabagsik siya at maalam din sa ginagawa niya. Tinignan ko si Papa na puno-puno ng pag-aalala. Sinabi ko kay Papa na sinumpa ako ng mangkukulam. Sinabi ko pa na baka mamamatay ako kinabukasan o kaya naman ay may mangyari sa aking masama. Mabilis na umiling si tatay ko. Sinabi niya sa akin na wala raw makakagalaw sa akin na kahit na sino. Dagdag niya pa ay gagamutin niya na ako. Lalagyan niya raw ako kaagad ng proteksyon bago pa man ako isumpa ng mabagsik na mangkukulam. Hindi ako nakasagot kay Papa. Lalo pa akong kinabahan sa sinabi niya. Pumasok na lamang kami ni Papa sa bahay. Pinaupo ako ni Papa sa kahoy na upuan saka inorasyonan. Pagkatapos ay pinasuot niya ako ng 2 birtud ng kwintas na ayon sa kanya ay ibinabad pa raw na inorasyonan na tubig at may basbas daw ng aming mga ninuno. Sinabihan ako ni Papa na wala daw akong dapat na ipag-alala dahil wala daw sumpa ang makakadikit sa akin. Tumangaw na lang ako sa Papa ko. Mas pinili ko nga pagkatiwalaan ng orasyon at kwintas niya at kahit papaano ay nakatulong ito para kumalma ko. Kinagabihan nasa kwarto na ako at balak ko na sanang matulog nang makaramdam ako ng matinding sakit ng tiyan. Parang hinahalukay ang tiyan ko. Masakit din ang aking braso at likod. Nang tumingin ako sa aking salamin ay wala namang sugat doon. Tinawag ko si Papa na nasa labas ng kwarto ko. Sinabi ko kay Papa ang nararamdaman kong sakit. Sinabi ni Papa na wag daw akong mag-alala. Baka raw masakit lang ang katawan ko dahil daw sa naging laban ko kanina sa mangkukulam. Winika niya pa sa akin na itulog ko na lamang iyon.
Nag-aalalang tinignan ko si Papa. Tinanong ko siya na kung papaano kung iyon na ang sumpa ng mangkukulam. Nagulat ako nang tignan ako ng masama ni Papa. Sinabi niya sa akin na wag ko raw baliwalain ang kwintas na galing pa sa mga ninuno namin. Dapat daw ay pagkatiwalaan ko ito at panghawakan. Magdasal din daw ako para daw mapanatili akong ligtas. Tinanong ko ulit si Papa na papaano kung hindi gumana ang mga kwintas at orasyon, pero hindi ako sinagot ni Papa. Masama niya lang akong tinignan bago lumabas ng aking kwarto. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Bukod sa sakit ng aking katawan, ay pakiramdam ko ay may pumasok sa aking katawan. Ayokong isipin noon na baka sumpa na iyon ng mabagsik na mangkukulam, pero hindi pa rin mawala sa isipan ko. Nang ipikit ko ang aking mata ay nawala na ang sakit ng aking katawan. Hindi na rin bumalik ang pananakit ng aking katawan hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Kinabukasan, bandang alas 4 pa lamang ng umaga ay gising na ako. Nagluto ako noon sa kusina nang makaramdam ako ng matinding pananakit ng aking dibdib. Parang pinipiga ang dibdib ko at ang init din ng pakiramdam ko. Pero noong hinawakan ko ang aking leeg ay hindi naman ako mainit. Binaliwala ko na lamang iyon dahil lang sa gutom iyon. Pinagpatuloy ko na lamang ang pagluluto. Maya-maya pa ay muli ko na lamang naramdaman ang paninikip ng aking dibdib. Napaupo ako sa upuan, saka huminga ng malalim. Humigpit ang hawak ko sa aking damit. Nahirapan na akong makahinga at nahihilo pa ako. Napatingin ako kay Papa nang pumasok siya sa kusina. Alalang-alala na nakatitig sa akin. Tinanong ako ni Papa kung ayos lang daw ba ako at sinabi ko naman na hindi. Pinaliwanag ko rin kay Papa ang pananakit ng aking dibdib. Pero nagulat ako nang mamutla siya. Napahilamos pa siya sa muka. Hinawakan niya ang aking balikat saka tinanong ako kung ano pa raw ang nararamdaman ko bukod sa pananakit ng dibdib. Sinabi ko kay Papa na mainit nga ang aking pakiramdam at nahihilo na rin. Pinagmasdan ko ng mabuti ang aking ama. Alam ko nung mga oras na iyon na nag-aalala siya sa akin at may kakaiba sa nangyayari. Huminga muna ako ng malalim bago ko tanungin si Papa kung nasumpa ba ako ng mabagsik na mangkukulam. Nagulat si Papa sa aking tanong. Sinabi ni Papa na hindi na raw tatalab sa akin ang sumpa dahil daw suot ko ang kwintas. Nakipagkulitan pa ako kay Papa. Sinabi ko na nararamdaman ko pa ay paniguradong kulam at sumpa ng mangkukulam. Sinabihan ko pa siya na alam naming dalawa na malakas at mabagsik ang mangkukulam na nakalaban namin, pero masyadong matigas ang ulo ng aking ama. Hindi siya naniwala sa akin at sinabi na baka raw nasobrahan lang ako sa pagsasanay namin at sa labanan namin sa mangkukulam. Pagkatapos niyang sabihin yun ay umalis na siya sa kusina. Naiwan ako sa kusina na hindi mapakali, lalo na't lalo kung may posibilidad na noon ay nasumpa na ako ng mangkukulam. Pagdating ng tanghali, binisita ako ng aking kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Yuri. Kaedad ko lang siya at katulad ko ay isa ring albularya. Sa iisang baryo lang kami nakatira pero medyo malayo ang bahay niya sa amin. Nakatira kasi kami noon malapit sa gubat, habang ang ibaba naman ng bundok nakatira sina Yuri. Malimit lang kaming magkita ng kaibigan ko, pero kadalasan ay nagkikita lang kami sa tuwing napapanaginipan namin ang isa't isa. Ang tinanong ko si Yuri kung bakit niya ako binisita. Agad niya akong hinila palabas ng bahay. Hinawakan niya ang bawat parte ng aking katawan. Pinaikot-ikot niya pa ako. Tinanong ko si Yuri kung anong problema. Ayon kay Yuri, napanaginipan niya raw ako kagabi. Napapalibutan daw ako at ang aking katawan ng ahas at tinuklaw daw ako sa leeg ng ahas na yon. Kiniliputan ako sa sinabi niya. Tinanong ako ni Yuri kung may nangyari daw bang masama sa akin. Sinabi ko kay Yuri ang pakikipaglaban namin ng ama ko sa mangkukulam. Nagulat si Yuri sa kwento ko.
Sinabi niya sa akin na dapat daw ay hanapin ko na ang mangkukulam at talunin ito para mawala ang sumpa na ibinigay sa akin. Sinabi ko kay Yuri na pinasuot ako ni Papa ng proteksyon para sa kulam sa akin, pero napailing lang si Yuri. Tinanong niya ako kung maayos ba ang pakiramdam ko. Sinagot ko siya na hindi ako mapakali at hindi rin maganda ang aking pakiramdam. Lalong nag-alala si Yuri. Sinabihan niya ako na dapat daw ay hanapin ko na ang mangkukulam habang maaga pa. Maya-maya pa nagtanong si Papa kung anong pinag-uusapan namin. Hindi pa ako makasagot noong una, pero tinatagan ko ang loob ko. Matapang kong hinarap si Papa. Sinabi ko kay Papa na hahanapin ko ang mangkukulam para alisin ang sumpa sa akin. Pero sabi niya na dapat daw sumunod kami sa kanya at pagkatiwalaan daw ang mga proteksyon na pinasuot sa amin. Hindi na ako nakasagot pa sa tatay ko. Binalaan pa kami ni Papa na wag daw gagawa ng bagay na ikakapahamak ko. Saka pumasok si Papa sa loob ng bahay. Napabuntong hininga na lamang ako. Sinabihan ko si Yuri na hindi ko pwedeng suwayin si Papa. Hinawakan ni Yuri ang aking kamay. Sinabi niya sa akin na gusto niya lang daw na iligtas ako at alam niya raw na may pahiwatig daw ang panaginip niya. Hindi niya naman daw ako pinipilit pero mas mabuti raw kung magdidesisyon ako sa aking sarili. Kung susundin ko ba ang tatay ko o hahanapin ang mangkukulam para alisin ang kulam na ibinigay sa akin. Sinagot ko siya na baka hindi nga talaga ako kinulam. Muli akong sinabihan ni Yuri na sana nga hindi iyon kulam. Pagkatapos niyang magsalita ay nagpaalam na siya sa aking ama at sa akin. Naiwan ako mag-isa sa labas ng bahay. Gulong-gulo ang utak ko at hindi na rin makapagdesisyon. Ilang saglit pa ay muli kong naramdaman ang pananakit ng aking dibdib. Napadaing ako sa sakit at napaluhod sa lupa. Nang tignan ko ang palad ko ay may kaunting sugat doon. Tinitigan ko pang mabuti ang palad ko at halos hindi na ako makahinga nang mapagtanto ko na nakulam nga ako base na rin sa itsura ng maliliit na sugat na iyon. Para iyong tinutusok ng karayom. Maiitim at parang sinusunog ng ilang beses. Napatayo ako nang lumabas si Papa. Sinabihan niya ako na pumasok na raw ako ng bahay. Tinanong niya pa ako kung may problema daw ba ako dahil namumutla ako. Ngumiti naman ako sa Papa ko at saka umiling. Pinaningkitan pa ako ng mata ni Papa. Sinabihan niya ako na wag daw akong magkakamaling suwayin siya. Ligtas daw ako sa kwintas na pinasuot niya sa akin. Tumango na lang ako kay Papa at hindi na nagsalita pa. Kinagabihan hindi na ako makatulog. Kumakati ang palad ko at ang aking likod. Tumayo ako saka iniangat ang aking damit. Pumunta pa ako sa harapan ng salamin para makita ang aking likod. Doon ko nakita sa aking likod ang maliliit na sugat na parang tinutusok ng nasusunog na karayom. Bumalik ako sa aking kama habang inaalala ang mga sinasabi ni Yuri. May punto si Yuri pero ayokong suwayin ng aking ama. Ilang beses pa ako nagpatingin-tingin sa bintana noon. Nag-iisip ako kung susundin ko ba si Yuri o ang aking ama. Alam ko naman noon na kaligtasan ko ang iniisip ni Papa. Pero pakiramdam ko noon ay hindi talaga tumatalab sa akin ang proteksyon ng kwintas at ang sinasabi pa ng utak ko noon ay ang hanapin ang mabagsik na mangkukulam upang ito ay labanan. Nag-isip pa ako ng halos 2 oras bago ko maisipan na ayusin ang dadalhin kong gamit. Aalis ako ng bahay para hanapin ang mangkukulam na iyon. Saka ko lang iniisip si Papa kapag napatay ko na ang mangkukulam na iyon. Noong gabing yon ay umalis ako ng bahay dala-dala ang kutsilyo ko at ilang pagkain. Pumasok ako ng gubat kung saan lumalabas ang mangkukulam. Kinakabahan pa ako noon at ilang beses akong nagdasal na sana maging ligtas ako. Ilang oras akong nagpalaboy-laboy sa gubat. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Patingin-tingin lang ako sa paligid habang tinatawag ang mangkukulam. Nanghahamon pa ako sa aking boses habang sumisigaw. Hanggang sa mag-umaga ay hindi ko pa rin nahanap ang mangkukulam. Napapagod na rin ako.
Malayo na rin ako sa bahay namin at hindi ko na rin alam ang daan pa uwi. Ilang saglit pa akong naglakad hanggang sa may natanaw akong isang bahay. Agad kong hinanda ang dala kong kutsilyo. Inaasahan ko na iyon ang bahay ng mangkukulam. Naglakad ako palapit sa maliit na bahay. Nang makalapit ako sa bahay ay saktong bumukas ang pinto. Lumabas sa pinto ang isang matandang babae. Kulubot ang balat niya pati ang buhok. At may daladalang walis. Pinagmamasdan ko ng mabuti ang alin na yun. Inosenteng tumingin sa paligid hanggang sa magtama ang aming paningin. Mabilis kong ibinaba ang aking kutsilyo. Nakangiting lumapit sa akin ng ali. Umatras pa ako ng kaunti. Natatakot ako noon na baka siya ang mangkukulam at nagpapanggap lamang bilang matanda. Mahinang tumawa ang matanda sa sinabing, "Huwag daw akong matakot sa kanya. Hindi daw siya aswang at isang normal na albularya lang." Nagulat ako sa sinabi niya sa akin. Nagpakilala pa siya bilang Lola Rosilda. Matagal na raw siyang naninirahan sa gubat at noong nakita niya raw ako ay natuwa siya dahil matagal na raw siyang hindi nakakakita ng tao. Hindi ako makapagsalita noon. Bukod sa nagulat ako sa sinabi niyang albularya siya, ay hindi rin agad ako nagtiwala sa mga sinasabi niya kung ito ba ay totoo. Nang mapansin ni Lola Rosilda na hindi ako nagsasalita, ay ngumiti siya sa akin. Sinabihan ako na mapagkakatiwalaan ko raw siya at kakampi ko raw siya. Naramdaman niya rin daw na isa akong albularyo dahil na rin sa mga kwintas na aking suot. Tinanong ko si Lola Rosilda kung bakit doon siya naninirahan sa gubat at hindi sa baryo namin kung saan kami nakatira ni Papa. Sinabi naman ni Lola Rosilda na gusto niya raw na maging tahimik ang buhay, na malayo sa pagiging albularyo niya. Matanda na raw kasi siya at mas gusto niyang malayo sa panganib. Nakumbinsi ako sa sinabi ni Lola Rosilda. Nakangiti niya pang ikinuwento sa akin na gaya ko raw ay isa siyang dalaga noon na palaging nasa gubat at naghahanap ng mga sangkap sa gagawing gamot. Tinanong pa ako ni Lola Rosilda kung naghahanap daw ba ako ng sangkap dahil ibibigay niya raw sa akin ang mga sangkap na meron siya. Pabilis akong tumanggi. Sinabi ko na iba ang aking pakay kung bakit ako nasa gubat. Bago ko man maikwento ang tunay kong layunin kay Lola Rosilda, ay niyaya niya akong pumasok sa loob. Nagtiwala ako noon sa kanya. Pagpasok ko sa kanyang bahay ay muli niya akong tinanong kung ano raw ang pakay ko sa gubat. Doon ko kinuwento ang nangyari sa akin, ang pagkasumpa ko, ang away namin ni Papa at ang panaginip ni Yuri. Pagkatapos kong makwento ay tinanong ko si Lola Rosilda kung nakita niya ba ang mabagsik na mangkukulam na iyon. Pabilis na umiling si Lola Rosilda. Sinabi sa akin na wala raw siyang nakitang mangkukulam sa paligid, pero wag daw akong mag-alala dahil tutulungan niya raw akong hanapin at kalabanin ang mabagsik na mangkukulam. Natuwa ako sa sinabi niya at agad na nagpasalamat. 3 araw akong nanatili sa bahay ni Lola Rosilda. Sa 3 araw na iyon ay magkasama naming nililibot ang gubat para hanapin ang mangkukulam. Pero walang nagpapakita sa amin. Kahit anong tawag ko at paghahamon ko sa mangkukulam ay hindi pa rin siya nagpapakita sa akin. Sa 3 araw kong pananatili doon ay lalong dumami ang butlig sa aking sugat. Umiinit din ang aking leeg at gustuin ko man na alisin ang kwintas na pinasuot sa akin ni Papa ay pinigilan ko ang aking sarili. Kahit papaano ay nararamdaman ko pa ring ligtas ako kapag suot ko ang kwintas na yon. Sa pananatili ko sa bahay ni Lola Rosilda ay hindi ko na rin maiwasan na obserbahan si Lola. Mabait siya at palangiti pero tuwing gabi ay lagi akong nagigising dahil sa paglabas niya sa bahay. Sa tuwing babalaking ko namang sundan si Lola ay sumasakit ang buo kong katawan. Kapag naman tatanungin ko si Lola patungkol sa pag-alis niya tuwing gabi ay sinasabi niya sa akin na nananaginip lang daw ba ako. Pero alam ko sa aking sarili na hindi yun panaginip. Kaya naman hindi ko na maiwasang magsuspecha kay Lola Rosilda. Sabi nga nila, mapanlin lang ang itsura. Doon ko rin naisip na baka si Lola Rosilda ang hinahanap kong mangkukulam at pinaglalaroan lang ako nito.
sa pamamagitan ng pag-aaktong siya ay mabait sa akin. Isang gabi, nagising na naman ako sa yabag ni Lola Rosilda sa labas ng kwarto. Mabilis kong kinuha ang aking kutsilyo sa kadahan-dahang lumabas ng aking kwarto. Gaya ng inaasahan, nakita ko na naman si Lola Rosilda na lumabas ng bahay. Mabilis akong naglakad pasunod sa kanya pero muling sumakit ang aking leeg. Para din akong pinapaso ng mga butlik ko sa aking katawan. Natumba ako sa may sahig. Huminga ako ng malalim habang nakakuyom ang aking kamao. Sinabi ko sa aking sarili noon na hindi na dapat ako magpadala sa sakit na aking nararamdaman. Kailangan kong malaman kung ano ang pinupuntahan ni Lola Rosilda. Ilang saglit pa ay nawala ang sakit sa aking katawan. Mabilis akong lumabas ng bahay pero nawala si Lola Rosilda. Mahina pa akong napamura dahil doon. Gayunpaman nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Diretso lang ang aking daan at alerto din ako sa paligid. Maya-maya pa, nakarating ako sa parte kung saan merong dalawang likuan. Kadalasan kaming dumadaan noon ni Lola Rosilda sa kaliwang daan, kaya sa kanan. Doon ako pumunta. Tuwing susubukan kong dumaan sa kanan, ay pinipigilan ako ni Lola Rosilda dahil daw meron daw dumabangis na hayop sa daanang iyon. Noong mga panahon na iyon ay hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naisip ko na noon na bumalik na lang sa bahay. Pero meron ding parte ng utak ko na sinasabing puntahan ko ang kanan na daan. Sa huli, lumiko ako sa kanan. Kahit madilim ay nagagawa kong hindi matapilok. Maingat lang ang aking paghakbang noon. Tanging ilaw lamang ng buwan ang nagiging gabay ko. Natigilan ako nang makakita ng isang kuweba. Maliwanag sa loob ng kuweba. Nangunot ang noo ko dahil wala namang mabangis na hayop maliban na lamang sa isang kuweba. Nagsisinungaling sa akin si Lola Rosilda. Walang alinlangan na pumasok ako sa kuweba. May mga lampara sa bawat sulok ng kuweba. Dire-diretso akong naglakad papasok sa kuweba na yon. Hanggang sa makarinig ako ng malalakas na tawa. Umaalingaw-ngaw ito sa kuweba. Mabilis kong sinundan ang tunog ng tawa hanggang sa makarating ako sa parte ng kuweba kung saan merong malapad na bato sa gitna at nasa harapan nito ay si Lola Rosilda. Alam kong si Lola Rosilda iyon dahil sa kanyang tindig, pero iba ang kulay ng buhok niya. Tumatawa si Lola Rosilda habang nakikipag-usap sa bato. Malinaw kong narinig ang sinabi niya na nagtagumpay na raw siya sa pinaplano niya. Mauubos na raw ang angka ng albularyo na kinasusuklaman niya. Napatras ako at kinabahan dahil sa aking narinig. Alam kong nasa harapan ko na ang mangkukulam na aking hinahanap. Tama nga ang hinala ko. Si Lola Rosilda at ang mabagsik na mangkukulam ay iisa. Dapat ay susugod ako kay Lola Rosilda pero tuluyan akong nanghina. Hindi ko magalaw ang aking katawan kahit anong subok ko. Unti-unting humarap si Lola Rosilda. Nakangisi siyang nakatingin sa akin. Hindi man lang siya nagulat na naroon ako. Tinanong niya ako kung bakit daw matapang ako. Kababae ko raw na tao pero kung umakto raw ako ay parang isang lalaking albularyo na maskulado. Madali daw akong maluko at mabilis lang din daw ako mamatay sa kamay niya. Humigpit ang hawak ko sa kutsilyo. Itinutok ko ito sa matanda. Sinigawan ko siya na manloloko siya at niloko niya ako. Sinabihan ko pa na pinagkatiwalaan ko siya sa pag-aakalang kakampi ko siya. Pero isa pala siyang huwad na gusto lang ay mapatay at mapatay ako. Tumawa ng malakas si Lola. Lumapit siya sa akin at walang alinlangan na sinugatan ako sa pisngi gamit ang matutulis at mahahaba ng kuko. Akmang susugurin ko siya nang maramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib. Malakas akong napasigaw. Sinabi niya sa akin na masyado ko raw pinahirapan ang aking sarili. Napapansin niya rin daw na unti-unti na akong pinapatay ng sumpa na ibinigay niya sa akin. Masama akong tinignan si Lola Rosilda. Nang mawala sa akin ang sakit na aking nararamdaman ay mabilis akong tumayo. Hindi ako nagsayang ng oras pa. Mabilis kong sinugod si Lola.
Pilit kong pinatamaan ang kanyang muka at leeg, pero mabilis siyang nakakailag. Napadaing ako nang matamaan niya ang aking likod. Tinadyakan niya pa ako sa aking tiyan, kaya naman tuluyan akong natumba sa may sahig. Bago pa man maapakan ni Lola Rosilda ang aking tiyan, ay mabilis akong gumulong papunta sa gilid. Sinipa ko ang tuhod ng matanda, saka pinilit ang aking sarili na tumayo. Pero muli akong nakaramdam ng pag-init ng aking mga butlig sa katawan, dahilan para ako ay matumba ulit. Napasigaw ako nang sabunutan ako ni Lola. Dumoble ang init ng aking katawan. Nakakapaso ito at pakiramdam ko ay unti-unti sinusunog ang aking laman loob. Malakas na tumawa ang matanda. Hinaplos niya ang aking pisngi saka ngumiti sa akin. Winika niya na wala raw laban ng isang albularyang tulad ko sa isang mangkukulam na kagaya niya. Nawawalan na ako ng pag-asa. Alam ko sa aking sarili na totoo ang sinasabi ng matanda. Pabagsak na binitawan ako ni Lola. Napahiga ako sa may sahig. Nabitawan ko na rin ang aking kutsilyong hawak. Napadaing ako at naapakan ni Lola ang aking kamay na may mga butlig. Namamaos na ang aking boses sa kakasigaw. Nang tignan ko si Lola Rosilda ay nakangisi na siya. Unti-unti akong nahilo noon. Bago pa man ako tuluyang pumikit, narinig ko pa ang sinabi niya. Ang huling albularyo saan ka ng mga albularyong pumatay sa aking mga magulang? Sabi ni Lola Rosilda. Nagising ako dahil sa init ng aking nararamdaman. Pagtingin ko sa aking gilid ay nakita ko si Lola Rosilda na may hawak na itim na libro. Nakapikit siya at nag-uurasyon habang ang isa niyang kamay ay nakaharap sa aking dibdib. Mabilis kong iginalaw ang aking kamay saka tinabig ang libro. Dahil doon ay nagmulat si Lola Rosilda. Galit akong tinignan niya. Akmang babangon ako nang tutukan ako ni Lola Rosilda ng kutsilyo. Sinabi niya sa akin na wag na raw akong mangialam sa gagawin niya at hayaan ko na lang daw siyang ialay ako sa kanyang Diyos para daw lalo siyang maging makapangyarihan. Mabilis akong umiling. Sinabihan ko pa siya na isa na siyang demonyo na nag-aalay ng mga tao sa piking Diyos-Diyosan. Umiti si Lola Rosilda. Ayon sa kanya, mas pipiliin niyang sumamba sa isang demonyo na magbibigay sa kanya ng panghabang buhay na kapangyarihan at lakas kaysa raw sa isang Diyos na wala naman daw silbi. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng matanda. Bilang albularyo, malakas ang pananampalataya namin sa Panginoon. Sinabihan ko si Lola Rosilda na isa siyang sinumpang albularyo at hindi na dapat pa nabubuhay. Pero ngumisi lang siya. Saglit kami nagtitigan ni Lola bago siya tumawa at umatras. Ginawa ko iyong pagkakataon para bumangon. Mabilis kong hinanap sa paligid ang aking kutsilyo pero hindi ko na makita. Kinuha ko na lang ang kahoy na nasa lapag saka itinutok ito sa matanda na nakangisi pa rin nakatingin sa akin. Tinanong ko si Lola Rosilda kung bakit niya ito ginagawa. Sinagot niya naman ako na kinasusuklaman daw niya ang mga albularyong tulad ko. Muli ako nagsalita na dati rin siyang albularyo pero tinawanan ako ni Lola Rosilda. Hindi ako makapagsalita habang pinapanood siya na hindi matigil sa pagtawa. Ilang saglit pa ay nawala ang ngiti sa kanyang muka. Seryoso niyang sinabi na ang pamilya ko raw ang dahilan ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Kinuwento sa akin ni Lola Rosilda na noon daw ay magkaibigan ng aking lola sa lola ng kanyang ina at ama. Wala raw makakapaghiwalay sa mga angkan namin maliban na lang noong oras na kailangang mamili ng magiging pinuno ng mga albularyo. Ang mga angkan daw namin ang naglalaban para doon. Natalo daw ang angkan ni Lola Rosilda at magmula noon ay tumiwalag sila sa mga albularyo hanggang sa tuluyang matuto ng kulam at naging ganap na mangkukulam. Peke akong tumawa pagkatapos maikwento ni Lola Rosilda. Nang insulto akong sinabi na kasalanan naman pala ng pamilya ni Lola Rosilda ang lahat. Dagdag ko pa na kagustuhan ng pamilya niya ang naging pasya nila. Napailing si Lola Rosilda.
Sinabi niya sa akin na pinatay daw ng aking mga ninuno ang mga magulang niya. Sinugod daw ng aking mga ninuno ang kanilang kuta at pinatay daw ang mga ninuno ni Lola Rosilda. Siya na lang daw ang natira sa angkan nila at ang tanging gusto lang daw ni Lola Rosilda ay ang maging mas malakas na mangkukulam at makapaghiganti sa aming angkan. Hindi ko na magawa pang makasagot nang sugurin ako ni Lola Rosilda. Mabilis ang bawat paggalaw niya. Sa punto na iyon, hindi ko na nagawa pang mailagan ang bawat pagtama ng kutsilyo sa akin. Napadaing pa ako nang maapakan niya ang aking dibdib. Malakas akong napasigaw. Tinatawag ko ang pangalan ng aking ama at pilit din akong nagdadasal na sana ay makaligtas ako. Maya-maya, hinawakan ni Lola Rosilda ang aking buhok, saka sinabunutan ako hanggang sa tuluyan akong makatayo. Hindi ko magalaw ang aking katawan dahil sa panghihina. Isama pa ang aking mga sugat at butlig. Nakangising lumapit sa akin ang matanda. Halos manlamig ako nang marinig ang binubulong niya sa akin. Sinabi niya sa akin na hindi raw ako ang direktang isinumpa dahil ang sinumpa niya raw ay ang kwintas na suot-suot ko. Malakas na tumawa si Lola Rosilda. Nakadikit daw sa kwintas ang sumpa at kahit mamatay daw siya ay hinding-hindi mawawala ang sumpa hanggat hindi ito naaalis sa aking liig. Noong mga oras na iyon lalo akong nanghina. Nawalan na rin ako ng pag-asa na mabuhay pa. Ang inaalala ko na lang noong mga oras na iyon ay ang pagsuway ko sa utos ng aking ama. Sinabihan ko si Lola Rosilda na pakawalan na ako. Dagdag ko pa na ayoko na ng away dahil inaamin ko na hindi ko na kaya makipaglaban sa isang mabagsik na mangkukulam na katulad niya. Sinabi niya sa akin na iaalay na lang daw niya ako para mas mapakinabangan. Akmang sasaksakin na ako ni Lola Rosilda nang makarinig kami ng malakas na sigaw kasabay ng pagbitiw sa akin ng matanda. Mabilis akong tinulungan ni Yuri na may hawak ng kutsilyo. Pagtingin ko sa pwesto ni Lola Rosilda ay nakipaglaban na ito sa aking ama. Naiiyak akong niyakap ni Yuri. Sinabi ko sa kanya na mamamatay na ako dahil nasa kwintas ang sumpa. Umiling si Yuri. Sinabi niya sa akin na wag daw akong mawalan ng pag-asa. Ang kailangan lang daw ay alisin ang kwintas sa aking leeg. Mabilis na sinubukan namin ni Yuri na alisin ang kwintas pero hindi ito maalis-alis sa aking leeg. Pakiramdam ko rin ay humihigpit ang kwintas sa aking leeg. Napatingin ako kay Yuri nang sumigaw siya. Pagkaharap ko sa pwesto ni na Papa ay naapakan na ni Lola Rosilda ang dibdib ni Papa. Hindi na ako nag-alinlangan pa na sugurin si Lola. Tumalon ako sa kanyang likod saka malakas na hinila ang kanyang buhok. Hindi ako nag-alintana pa ang paninikip ng aking dibdib. Kinalmot ko ang mukha ni Lola Rosilda. Tumulong naman sa akin si Yuri. Hinila niya ang mahabang buhok ng matanda at nang magawa namin siyang patumbahin ay saka mabilis kong inapakan ang mukha nito. Hinawakan din ni Yuri ang dalawang kamay ng matanda. Malakas na sumigaw si Lola Rosilda. Sinabi niya sa amin na babalikan daw niya kami. Bago pa man siya makapagsalita, ay ilang beses kong sinampal si Lola Rosilda. Kinuha ko ang kutsilyo mula kay Yuri at walang sawang pinagsasaksak ang mukha nito. Nang mapansin kong hindi na gumagalaw ang matanda ay saka ako napatras. Unti-unti akong napaluhod nang maramdaman ko ang paninikip ng kwintas. Narinig ko ang pagtawag sa akin ni Papa. Sumuka na rin ako ng dugo at hindi na makahinga. Narinig ko si Papa na sinabing hugutin daw ang kuko ni Lola Rosilda. Nakita kong ginawa naman ito ni Yuri. Ibinigay ni Yuri kay Papa ang mahabang kuko ng matanda, saka ginamit ito upang ipangputol sa kwintas na aking suot. Pero hindi pa rin nawala ang paninikip ng aking dibdib. Nahihilo na rin ako at pakiramdam ko noon ay mamamatay na ako. Ang tanging narinig ko na lang bago ako mawalan ng malay ay ang boses ni Papa na sinasabing mahina na raw ang aking pulso. Nagising ako na nanghihina pa rin. Agad kong hinawakan ang aking leeg. Napangiwi pa ako nang maramdaman ang sugat doon.
Nang tignan ko ang aking kamay at katawan ay wala na rin butlig-butlig. Tinignan ko ang paligid. Nakabalik na ako sa bahay namin. Napatingin ako sa may pintuan ng aking kwarto. Pumasok doon si Papa at nasa likuran niya si Yuri. Tinanong ako ni Papa kung kamusta na raw ang aking pakiramdam. Sinagot ko naman siya na nanghihina pa rin ako. Tinanong ko rin siya kung ano ang nangyari sa akin dahil buong akala ko talaga noon ay mamamatay na ako. Sinabihan ako ni Papa na muntik na raw akong mamatay pero naagapan daw dahil may dalang gamot si Yuri. Dinala daw nila ako sa bahay ni Lola Rosilda at doon daw sila gumawa ng gamot para mainom ko. Nagawa raw nilang matanggal ang kwintas sa aking leeg dahil sa kuko ni Lola Rosilda. Iniwan na rin daw nila ang bangkay ng matanda sa kuweba. At wala na rin daw silang balak na bumalik pa. Dagdag pa ni Papa ay nagawa na raw nilang maitapon din ang kwintas na iyon. Humingi ako ng tawad kay Papa dahil hindi ako sumang-ayon sa sinabi niya. Pero umiling si Papa. Sinabi niya sa akin na ang kwintas daw na iyon ay peke at nakita raw ni Papa ang totoong kwintas sa bahay daw ni Lola Rosilda. Nagsalita din si Yuri at sinabi sa akin na siya raw ang nagsabi kay Papa ng dahilan kung bakit ako umalis. Hinanap daw kasi ako ni Papa kay Yuri. Muli akong humingi ng tawad kay Papa pero ngumiti lang si Papa at sinabing wag na raw uulitin na umalis ng hindi nagpapaalam. Natatakot pa nga raw siya na baka raw patayin na ako pero sa kabutihang palad ay nasa tamang pagkakataon sila dumating ni Yuri. Naisipan ko na rin na tanungin noon si Papa patungkol sa sinasabi ni Lola Rosilda. Ikinuwento sa akin ni Papa na taksil pala ang pamilya noon ng matanda. Ninakaw daw kasi ng pamilya ni Lola ang pinangangalagaan na itim na libro ng mga albularyo. Hanggang ngayon daw ay hindi alam ni Papa kung saan daw iyon itinago ng mangkukulam. Pero kung nasaan daw man iyon ay sana hindi na ito gamitin pa sa kasamaan. Sinabi ko kay Papa na nakita ko itong hawak ng matanda. Sinagot niya naman ako na hindi niya raw napansin pero wag ko na raw iyon masyadong isipin dahil ang mahalaga raw ay buhay ako. Pagkatapos ng nangyari ay bumalik kami sa normal na pamumuhay. Pero lumipat kami ng bahay. Hindi na kami nanatili pa sa bundok. Mas pinili na naming manirahan sa ibaba ng bundok katabi ang bahay ni Yuri. Ilang taon ang lumipas, namatay ang aking ama. Iniwan niya sa akin ang mga kagamitan niya sa pagiging albularyo. Noong una ay nanggagamot ako sa mga kabaryo ko. Pero sa huli ay naisipan kong ibaon sa hukay ang lahat ng pagiging aking albularyo. Sinabi ko sa aking sarili na dapat nang kalimutan ang mga bagay na konektado sa trahedyang nangyari sa akin. Ibinaon ko na ang lahat ng gamit ng pagiging albularyo sa lupa na tinatayuan ng bahay namin bago ako umalis ng baryo na iyon. Lumipat ako sa malapit na baryo at muling namuhay bilang isang normal na tao. Magpasa hanggang ngayon ay namuhay pa rin akong mag-isa. Wala akong asawa at anak pero ayos lang naman sa akin. Tanging ang channel nyo lang ang kasakasama ko araw-araw na siyang nag-iinganyo rin sa akin para ibahagi ang kwento na ito. Ang sugat ko naman sa aking leeg ay nagmistulang peklat na siyang naging dahilan kaya hindi ko makakalimutan ang pakikipaglaban ko sa isang mabagsik na mangkukulam. Magandang araw po mga kakwentuhan. Ako po si Agnes at nais kong ibahagi ang isang totoong pangyayari na hindi ko malilimutan. Hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang bigat ng alaala ng taong 1982 sa isang liblib na baryo sa bahagi ng Luzon. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang karinderya na naging sentro ng takot at lagim dahil sa isang kusinerong sinasabing may kakaibang kapangyarihan, isang mambabarang. Noong taong 1982, naninirahan ako sa isang maliit na baryo sa may kabundukan ng Aurora. Ang baryong iyon ay hindi madaling marating. Kailangan pang maglakad ng halos 2 oras mula sa bayan bago makarating sa kalsadang patungo sa amin. Karamihan sa mga nakatira doon ay umaasa lamang sa bukid
at pangingisda sa ilog bilang kabuhayan. Payak ang buhay ngunit mahirap. Sa baryo namin ay may isang maliit na karinderya na madalas puntahan ng mga magsasaka at mangingisda kapag tapos na ang kanilang trabaho. Ang karinderyang iyon ay pag-aari ng isang matandang babae na ang pangalan ay Aling Pasing. At siya rin ang pangunahing kusinera. Hindi kalakihan ang karinderya, isang lumang bahay kubo na ginawang kainan. May 2 lamesa at ilang bangkong kawayan. Pero kahit ganoon, palaging may dumadayo. Si Aling Pasing ay kilala hindi lamang dahil sa kanyang masarap na luto, kundi dahil sa mga bulong-bulungan na siya raw ay may kakaibang kaalaman. Marami ang nagsasabing siya ay isang mambabarang. Wala namang matibay na ebidensya, pero kakaiba talaga ang kanyang aura. Lagi siyang nakasuot ng lumang duster. Madungis ang buhok at mapupungay ang mga mata na tila laging nakatitig sa kaluluwa ng kausap. Sa umpisa ay walang masama. Ang pagkain niya ay masarap at mura, kaya halos lahat ng taga-baryo ay kumakain sa karinderya niya. Ngunit dumating ang isang panahon na nagsimulang lumaganap ang kakaibang mga insidente. Nagsimula iyon nung isang magsasakang si Mang Ernesto ay biglang nagkasakit matapos kumain ng adobong manok sa karinderya. Sa una ay nakala ng lahat na simpleng pananakit lang ng tiyan, pero makalipas ang ilang araw, hindi na siya makatayo. Namayat siya ng sobra at laging sinasabi ng kanyang pamilya na pakiramdam nila ay may mga gumagapang na insekto sa loob ng tiyan niya. Dinala na siya sa albularyo ng baryo, pero wala ring nagawa. Hindi nagtagal, pumanaw si Mang Ernesto. Pagkaraan ng ilang linggo, sumunod naman ang isang dalagang si Nena. Madalas siyang kumain sa karinderya, lalo na tuwing hapon matapos magbenta ng gulay sa palengke. Bigla siyang nagkasakit at kagaya ni Mang Ernesto, nagsimula sa simpleng pananakit ng tiyan hanggang sa tuluyan siyang hindi makahinga. Ang mga kamag-anak niya ay nagsabing bago siya pumanaw, iniluwa niya ang isang maliliit na tipaklong na parang buhay pa. Mula noon, lumakas ang usap-usapan na si Aling Pasing ay hindi basta kusinera. Sinasabi ng mga matatanda na siya ay isang mambabarang, gumagamit ng pagkain bilang paraan upang maipadala ang kanyang sumpa. Ang baryo ay unti-unting nabalot ng takot. Maraming tumigil ng kumain sa karinderya. Ngunit may mga ilan pa rin na napipilitan dahil iyon lang ang pinakamalapit na kainan kapag sila ay naglalakbay. Ako po mismo ay nakaranas ng hindi ko malilimutan. Isang gabi, matapos kami nag-ani ng palay, dinala ako ng mga kaibigan ko sa karinderya para kumain. Pagod na pagod kami noon at wala kaming ibang maisip na pwedeng kainan. Umorder kami ng ginisang gulay at pritong isda. Habang kumakain kami, napansin ko na kakaiba ang lasa ng isda. Parang may mapait na lasa sa bandang gitna. Ngunit dahil sa sobrang gutom, hindi ko na inintindi. Pag-uwi ko ng bahay, bigla akong nilagnat. Nagising ako sa gitna ng gabi na parang may kung anong dumadagan sa aking dibdib. Nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko sa kisame ang anino ng maliit na insekto na parang gumagapang. Nagpikit ako ng mata at nagdasal. At nang muli kong imulat, wala na ang mga yon, pero ang katawan ko ay nangihina. Kinabukasan dinala ako ng nanay ko sa isang albularyo. Ang sabi niya, may masamang espiritu na dumikit sa akin mula sa pagkain na aking kinain. Ginawa niya ang kanyang ritual. Nagsunog ng insenso at pinainom ako ng pinaghalong dahon ng bayabas at ugat ng luya. Sa awa ng Diyos, gumaan ang pakiramdam ko makalipas ang ilang araw. Ngunit mula noon, hindi na ako muling kumain sa karinderya ni Aling Pasing. Pagkatapos ng naranasan ko, nagsimula akong maging mas mapagmasida sa paligid ng baryo.
Ang karinderya ni Aling Pasing ay hindi na kasing dami ng parokyano gaya ng dati. Madalas ay kakaunti na lamang ang pumapasok doon. Subalit sa tuwing dadaan ako malapit, napapansin kong laging may usok na nagmumula sa loob at may mga kakaibang tunog na wari hindi normal sa isang karinderya. Minsan ay parang may mahinang ugong, minsan naman ay tila iyak ng bata na mabilis na mawawala kapag may tao nang dumaraan. Dumami pa ang kaso ng mga nagkakasakit sa aming baryo. Isa pang magsasaka na si Caroben ang biglang nagkasakit matapos kumain ng ginataang gulay. Ayon sa kanyang pamilya, nagsimula ito parang simpleng ubo at sipon. Pero kalaunan, may lumalabas na mga maliliit na uod sa kanyang plema. Hindi na siya umabot pa ng 2 linggo at tuluyan na siyang namatay. Ang mga ganitong pangyayari ay hindi na maitatanggi. Ang mga matatanda sa baryo ay laging nagbubulong-bulungan na may kababalaghan sa karinderya. Ngunit wala ring naglalakas loob na lumapit kay Aling Pasing para ito ay kumprontahin. Sa kabila ng takot, may kakaibang respeto din ang mga tao sa kanya. Para bang alam nilang kapag sinubukan siyang harapin, baka sila naman ang susunod. Ako bilang si Agnes ay hindi na muling lumapit pa sa lugar na yon. Ngunit isang gabi, may nangyaring nagpabago sa lahat. Sa mismong tapat ng karinderya, nakita ng ilang kabataan ang kakaibang pangyayari. Galing sila noon sa isang lamay at pauwi na nang mapansin nilang bukas pa ang karinderya kahit 10 oras na ng gabi. Mula sa bintana, nakita nila si Aling Pasing na tila may hinahalo sa malaking palayok. Ngunit imbis na pagkain, ang laman daw ay mga gumagalaw na insekto, mga ipis, kuliglig at maliliit na uod. At sa paligid niya, may mga kandilang nakapaligid sa mesa. Kinabukasan, kumalat agad ang kwento. Lalong natakot ang mga tao at halos wala nang gustong dumaan sa tapat ng karinderya. Ang ibang kapitbahay ay nagsimulang magkasakit din kahit hindi kumakain sa kanyang mga niluluto kasi malapit lang sa kanya. Sabi ng ilan, sapat na raw na malanghap ang usok mula sa karinderya para tamaan ng kanyang sumpa. Isang hapon may dumating na albularyo mula sa kabilang bayan. Si Ka Fidel, ang kilalang manggagamot na madalas tawagin kapag may malalang kaso ng kulam o barang. Dinala siya ng mga tao dahil wala na silang ibang masandalan. Si Ka Fidel ay may edad na rin, payat at laging may dalang maliit na sako ng mga halamang gamot at anting-anting. Pinuntahan niya ang karinderya upang magmasid mula sa malayo. Ayon sa ilang nakasaksi, sinabi raw ni Ka Fidel na mabigat ang enerhiya sa paligid ng lugar. Parang may mga espiritu na ikinulong sa loob ng karinderya at ginagamit bilang kasangkapan para sakta ng ibang tao. Dahil dito nagpasya siyang gumawa ng ritual sa aming baryo upang kontrahin ang kapangyarihan ni Aling Pasing. Noong gabing yun, nagtipo ng ilan sa gitna ng baryo. Nagsindi si Ka Fidel ng mga insenso at naglagay ng asin sa 4 na sulok ng kalsada. Gumamit siya ng manok na puti bilang alay. Habang ginagawa niya ang ritual, biglang lumakas ang hangin kahit walang bagyo. Ang mga tao ay nagsisitakbuhan dahil sa takot. May ilan na nagsabing nakarinig sila ng halakhak ng babae mula sa direksyon ng karinderya. Pagkatapos ng ritual, bumagsak ang manok na para bang biglang namatay kahit hindi pa ito kinakatay. Ang sabi ni Ka Fidel, malakas ang mampabarang at hindi basta-basta mapapahinto. Ngunit nagbigay siya ng babala sa lahat na iwasang lumapit sa karinderya sa mga susunod na linggo. Ako mismo ay nakaramdam ng matinding kaba habang nakikinig sa mga kwento ng kapitbahay ko. Ang buong baryo ay nababalot na ng takot. Ang mga bata ay hindi na pinapalabas tuwing gabi. At ang mga matatanda palaging nagdarasal ng orasyon. Makalipas ang 3 araw, isang trahedya ang naganap. Nasunog ang maliit na kubo sa tabi ng karinderya. At doon nakatira ang pamilya ng magsasaka. Walang malinaw na dahilan ng pagkasunog.
Ang mga tao ay agad na nagsabing iyon ang bunga ng sumpa. Ang pamilya ay nakaligtas ngunit lahat ng kanilang gamit ay natupok. Sa gitna ng sunog may ilan na nagsabing nakita daw nilang nakatayo si Aling Pasing sa gilid ng kalsada, nakatitig lamang habang sinusunog ang bahay. Walang kahit anong ekspresyon sa muka. Pagkatapos ng pangyayaring yon, tuluyan nang tumindi ang paniniwala ng lahat na siya nga ay isang mambabarang. Ngunit sa kabila nito, wala pa rin naglakas loob na lapitan siya. Lalo na tila mas nagiging tahimik siya at mas bihira na lumabas ng karinderya. Makalipas ang ilang linggo mula nang masunog ang kubo ng mag-anak, lalong naging mailap ang kapalaran ng baryo namin. Halos gabi-gabi ay may kakaibang ingay na naririnig sa paligid ng karinderya. Ang sabi ng mga nakatira na malapit doon, may mga tunog ng kuliglig at uwak na sabay-sabay na lumalakas tuwing haping gabi. Ang mga aso naman sa kapitbahay ay walang tigil sa tahol. Nakatitig sa direksyon ng bahay kainan ni Aling Pasing. Nawari may nakikita silang hindi makita ng karaniwang tao. Sa umaga makikita ang mga bakas ng abo sa paligid ng karinderya na tila may sinunog na kung anong bagay sa loob nun. Ang usok na umaakyat mula sa bubong ay may kakaibang amoy. Hindi tulad ng normal na niluluto. Para itong pinaghalong nasusunog na buhok at bulok na karne. Ang mga tao ay nagsimulang umiwas ng tuluyan. Kung dati ay ilan pa ang pumapasok para kumain, ngayon ay halos wala na talaga. Ngunit ang nakapagtataka, kahit walang bumibili, hindi man lang nakikita nga nauubusan ng pagkain sa loob ng karinderya. Ako si Agnes ay palaging nakamasid mula sa malayo. Madalas kapag dumadaan ako pauwi galing bukid, tinitignan ko ang loob ng karinderya. May mga pagkakataon na makikita ko si Aling Pasing na nakaupo lamang, nakatitig sa pinto na para bang may hinihintay. Ang kanyang mga mata ay tila laging mapupungay, ngunit may malalim na nakakatakot. Kapag nagkataong magtagpo ang aming tingin, mabilis kong ibinabaling ang aking paningin dahil pakiramdam ko ay parang nahihigop ang aking lakas. Hindi nagtagal, isa pang pangyayari ang nagpatibay sa takot ng mga tao. Ang anak ni Caroben na si Lisa, isang dalagita na mahilig maglaro sa labas tuwing hapon, ay biglang nagkasakit. Sa simula ay normal na lagnat lamang, pero makalipas ang 3 araw, nagsimula na siyang makakita ng mga insekto sa paligid kahit wala naman. Ayon sa kanyang nanay, napapasigaw daw si Lisa sa gabi dahil may gumagapang na alupihan sa kanyang mga braso at hita. Ngunit kapag tinitignan nila, wala naman silang makita. Ang mas malala pa, natagpo ang puno ng kagat ng maliliit na hayop ang balat ni Lisa, kahit hindi naman lumalabas ng bahay yung bata. Tinawag muli si Cafidel upang subukan siyang gamutin. Gumawa siya ng ritual gamit ang mga dahon ng lagundi at isang maliit na krus na yari sa kawayan. Pinainom niya si Lisa ng pinaglagaan ng ugat at nag-orasyon. Subalit habang ginagawa ang dasal, biglang bumagsak ang lampara sa gilid ng kwarto at muntik nang masunog ang banig na kanilang hinihigaan. Nataranta ang lahat, ngunit si Cafidel ay nagpatuloy lang. Pagkatapos ng ritual, bahagyang gumaan ang pakiramdam ng bata, ngunit hindi tuluyang nawala ang sakit. Ang sabi ni Cafidel, malakas ang kapangyarihang bumabalot sa pamilya ni Lisa. Hindi ito ordinaryong sakit, kundi may pinanggagalinghang sumpa. At muli niyang binanggit ang karinderya bilang ugat ng lahat ng nangyayari. Sa puntong yon, marami na sa baryo ang gustong paalisin si Aling Pasing. Ngunit may mga matatanda rin na nagsasabing delikado yon. Ang mga mambabarang daw ay hindi basta-basta kinakalaban, sapagkat ang kanilang galit ay maaaring magdala ng higit pang kamalasan. Kaya ang karamihan ay piniling manahimik. Nagdarasal na lamang gabi-gabi at umiiwas na dumaan sa lugar. Isang gabi nakaranas ako ng personal na kababalaghan. Pauwi ako galing sa bahay ng pinsang ko. Dumaan ako sa kalsadang malapit sa karinderya. Madilim ang paligid dahil walang ilaw ang poste sa bahaging yun. Habang naglalakad ako, naramdaman kong may malamig na hangin na dumampi sa akin.
Kasabay nito nakarinig ako ng mahihinang yabag sa likod. Nang lumingon ako, wala namang tao. Nagpatuloy ako sa paglalakad, ngunit lalo pang lumakas ang pakiramdam ko na may sumusunod. Nang malapit na ako sa tapat ng karinderya, biglang huminto ang yabag. Ngunit sa gilid ng aking mata ay nakita kong may nakasilip sa bintana ng karinderya. Isang pares ng pulang mata ang nakatitig sa akin. Mabilis kong tinakbuhan ang daanan hanggang sa makauwi ako. Sa gabing yon, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong nakikita sa isip ko ang mga matang iyon, nagbabaga sa dilim. Kinabukasan nagkwento ako sa aking nanay tungkol sa nakita ko. Sinabi niya na iyon daw na palatandaan na napili na akong puntiryahin ng mambabarang. Dahil dito muli kaming tumawag kay Ka Fidel upang gumawa ng palangga. Naglagay siya ng mga dahon ng saging sa pintuan at binigyan kami ng maliit na dahon ng kalachuchi. Ang bili niya, laging ipahid ito tuwing gabi upang makaiwas sa masasamang espiritu. Habang tumatagal, mas naging mahirap ang pamumuhay sa baryo. Marami ang nagkakasakit ng walang dahilan. Ang ilan ay naglalaway ng labis. Ang iba naman ay nagsusuka ng mga kakaibang bagay tulad ng buhok at uod. Ang mga tao ay halos nagsimulang lumikas patungo sa kalapit na baryo upang makaiwas sa sumpa. Ang baryo namin na dati ay puno ng buhay at ingay ay unti-unting tumahimik at mapanglaw. Si Aling Pasing nananatiling tahimik lang sa kanyang karinderya. Hindi siya lumalabas, ngunit may mga pagkakataon na nakikita siyang nakaupo sa harap ng lamesa. Hawak ang isang maliit na garapon na puno ng mga gumagalaw na insekto. Walang lumalapit sa kanya at mas nagiging misteryoso habang lumilipas ang panahon. Habang lumilipas ang mga buwan noong taong 1982, halos hindi na matatawag na baryo ang aming lugar. Ang mga bahay ay nananahimik, ang mga tao ay bihira ng lumabas, at ang mga dating masayang pagtitipon tuwing pista o kasalan ay tuluyan nang nawala. Lahat ng usapan ay umiikot lamang sa sumpa ng karinderya at sa takot na idinidulot nito sa amin. Marami pamilya ang nagpasya na lumikas doon. Ang mga nakatira ay nagdasal na lamang araw-araw. Nag-aalay ng kandila at insenso sa kanilang mga altara. Ang mga ina ay laging may dalang bawang o asin sa may bulsa nila. Ang mga lalaki naman ay naglagay ng mga palaspas at krus sa kanilang mga pintuan. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin huminto ang mga kakaibang pangyayari. Isang madaling araw, ginising ang buong baryo ng malakas na sigaw mula sa bahay ng isang magsasakang si Pedro. Nang puntahan ng mga kapitbahay, nakita nila siyang nakahandusay sa may sahig. Nanginginig at nakadilat ang mga mata na tila wala sa katinuan. Ang katawan niya ay puno ng kagat ng hindi mapaliwanag na insekto at ang kanyang bibig ay bumubula. May mga nagsasabing nakita raw nila si Pedro noong nakaraang araw na bumibili ng tinola sa karinderya. Muli ang sisi ay bumalik kay Aling Pasing. Ngunit ang nakakapagtaka, kahit wala nang halos bumibili, tila hindi nagugutom o nagkukulang si Aling Pasing. May mga gabi na makikita siyang may inihahain sa mesa, ngunit walang kasamang tao. Parang may kausap siya, mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Ako naman ay nananatiling nakamasida. Sa kabila ng takot, may bahagi ng aking kalooban na nagtataka kung bakit nangyari lahat ng to. Ngunit dumating ang isang gabi na tuluyan nang nagpatibay sa aking paniniwala. Noong gabing yon, malakas ang ulan at halos hindi marinig ang ingay ng paligid. Ngunit habang ako'y nakahiga, biglang may kumalabog sa aming bubong. Parang may mabigat na bagay na tumalon doon. Sinundan ito ng tunog na parang pagapang ng pagapang at maraming paa. Nang lumabas ang aking kuya upang tignan ito, wala siyang nakita. Ngunit sa bandang bubungan ng karinderya, makikita raw ang aninong kumikilos na para isang malaking insekto nakasampa sa may bubong. Kinabukasan,
Kumalat ang balita na may ilang kabataan ang nakakita ng napakaraming kuliglig na lumilipad palibot sa karinderya. Kahit hindi naman panahon ng ganitong uri ng insekto, ang mga puno sa paligid ay tila natuyo at ang lupa ay parang hindi tinutubuan ng kahit anong damo. Para bang ang mismong lupa ay sinumpa. Dahil sa mga pangyayaring ito, muling dumating si Kafidel. Sa pagkakataong ito, mas determinado siyang wakasan ang kapangyarihan ng mambabarang. Nagpasya siyang magsagawa ng mga mas matinding ritual sa tulong ng ilang matatanda sa baryo. Pinili nila ang gabi ng kabilugan ng buwan sapagkat ayon kay Kafidel, iyon ang tamang panahon upang basagin ang kapangyarihan ng isang mambabarang. Nang dumating ang gabi, nagtipon halos lahat ng natirang tao sa baryo. Sa gitna ng plaza, nagsindi sila ng apoy at nag-ayos ng mga halamang gamot. Asin, langis, at ang ilan ay nagdala ng mga puting manok at ilang kawayan para sa ritual. Habang nagsisimula si Kafidel ng kanyang dasal, biglang lumakas ang hangin. Ang mga tao ay nagsimulang makaramdam ng panginginig sa katawan. At ang ilan ay nakakita ng mga aninong dumadaan sa gilid ng plaza. Sa kalagitnaan ng ritual, biglang sumiklab ang apoy at nagpakita ng hugis ng isang babae. Ang mga tao ay sabay-sabay na napapasigaw sapagkat malinaw nilang nakita ang anyo ni Aling Pasing sa loob ng apoy. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at ang kanyang bibig ay nakangisi. Ang apoy ay biglang bumagsak at nagdulot ng abo sa paligid. Pagkatapos ng gabing iyon, biglang nawala si Aling Pasing. Hindi na siya muling nakita sa karinderya. Ang bahay kainan ay naiwan na lamang na nakatiwangwang, puno ng alikabok at mga sirang gamit. Ngunit ang takot ay hindi pa rin nawala. Marami ang nagsasabing hindi siya tuluyang nawala, kundi lumipat lamang ng ibang lugar. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik ang sigla ng baryo. Ang mga bata ay muli nang lumalabas upang maglaro, at ang mga magsasaka ay nagbalik sa kanilang bukid, ngunit nananatili ang takot at pag-aalinlangan sa mga naiwan. Ang karinderya ay hindi na muling ginamit. Walang naglakas na loob na pumasok sa loob nito, kahit na maraming beses itong pinilit linisin ng mga bagong opisyal ng baryo. Ang sino mang susubok ay biglang nagkakasakit. Ako ay nananatiling tahimik. Ang lahat ng aking naranasan at nasaksihan ay hindi ko malilimutan. Hanggang ngayon, tuwing maaalala ko ang mga pulang mata na tumititig sa akin sa dilim, napapahinto ako at napapadasala. Naniniwala akong may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag at ang mga ito ay bahagi ng ating mundo. Ang kwento ng kusinerang mambabarang sa karinderya ay nananatiling buhay sa aming alaala. Kahit matagal nang lumipas ang panahon at kahit maraming taon na ang nakalipas mula ng 1982. Sa tuwing dumadaan ako malapit sa lugar na yon, pakiramdam ko ay naroon pa rin siya. Nagmamasid, naghihintay ng susunod na biktima. Lumipas ang mga taon matapos mawala si Aling Pasing. Ngunit ang alaala ng karinderya ay nananatiling mabigat sa baryo. Ang gusali ay unti-unting kinain ng kalawang at amag. Ang mga kawayan at nipa ay gumuho at ang bubong ay tinubuan ng damo, pati na rin ng baging. Wala nang naglakas loob na muling ayusin iyon o gamitin. Para bang ang mismong lupa kung saan ito itinayo ay sinumpa na habang buhay. May mga pagkakataon na may mga bagong dumadayo sa baryo, lalo sa tuwing piyesta. Ang ilan ay nagtaka kung bakit may nakatiwangwang na gusali sa tabi ng kalsada. Ngunit kapag tinatanong nila ang mga taga roon, kaunti lamang ang sumasagot. Kadalasan tatahimik ang lahat at iniiwasan ang usapan. Para bang isang lihim na ayaw ng ungkatin. Ngunit kahit pinilit kalimutan paminsan-minsan, ay muling bumabalik ang takot. Isang gabi naman taong 1987, may mga kabataan naglakas loob na pumasok sa lumang karinderya. Ayon sa kanila,
Gusto lang nilang maglaro at mapatunayan na tapos na ang sumpa. Pumasok sila, dala ang mga lampara at naglibot sa loob. Nakita nila ang mga lumang mesa, ang sirang kalan at ang basag na garapon na may natuyong laman na parang alikabok. Ngunit hindi pa sila nagtagal sa loob nang bigla nilang naramdaman ang malamig na hangin. May isa sa kanila ang nagsabing may narinig siyang pagaspas ng pakpak. Pagkatapos pa isa-isa silang nakakita ng mga insekto sa may sahig. Mga ipis at uod na para bang biglang lumitaw mula sa kawalan. Sa sobrang takot, nagsitakbuhan sila palabas. Kinabukasan, 3 sa kanila ang nagkasakit ng mataas na lagnat. Mula noon, wala nang sino man ang naglakas loob na lumapit sa karinderya. Ang kwento ay muling kumalat, hindi lamang sa aming baryo, kundi maging sa kalapit na mga lugar. Naging bahagi na ito ng mga kwentong ikinukwento tuwing may bagong bisita, ngunit laging may babala na huwag susubukan ang kapalaran. Ako naman ay lumipat na rin ng tirahan makalipas ang ilang taon. Ngunit dala ko pa rin ang bigat ng mga alaala sa tuwing naaalala ko ang panahon na may mayroong mambabarang sa karinderya. Nakikita ko pa rin ang mga mukha ng mga taong namatay dahil sa hindi mapaliwanag na sakit. Nakikita ko pa rin ang mga pulang mata sa dilima at ang usok na may kakaibang amoy na lumalabas mula sa karinderya. Hanggang ngayon po, naniniwala ako na hindi tuluyang nawala si Aling Pasing. Ang mga taong tulad niya ay hindi basta-basta naglalaho. Maaaring lumipat siya sa ibang baryo o baka nananatili pa rin ang kanyang kaluluwa sa lugar kung saan siya huling nakita. Ang karinderya ay parang isang bantayog ng takot, isang paalala na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng tao at may mga nilalang na hindi dapat hamunin. Ang kwento ng karinderyang iyon ay tunay na nangyari at ito ay isa sa mga karanasang hindi ko malilimutan. Sa tuwing kinukwento ko ito, bumabalik sa akin ang takot, ngunit naniniwala akong mahalaga ring ibahagi ito sapagkat ang mga ganitong karanasan ay nagsisilbing babala sa mga susunod na henerasyon na hindi lahat ng anyo ng kabutihan tulad ng isang simpleng karinderya ay totoo at ligtas. At hanggang sa ngayon, tuwing ako ay mapapadaan sa baryo kung saan ito nagsimula, hindi ko magawang lumapit kahit wasak na ang bubong at gumuho na ang dingding. Ramdam ko pa rin ang presensya ng mambabarang na kusinera. Para bang nakatingin pa rin siya, tahimik na nagmamasid, naghihintay ng panibagong bisita na maglakas loob na pumasok. Taong 1991 nang muling nagkaroon ng bisita tungkol sa lumang karinderya ni Aling Pasing. Ilang dekada na itong nakatiwangwang, wasak na talaga. Butas-butas na ang dingding at natatakpan na ng mga gumagapang na baging. Ngunit may mga balitang umusbong sa baryo na yon. Mga istoryang nagsasabing may mga batang hindi na nakakauwi kapag naglalaro malapit doon. May mga pagkakataon na may nakakakita sa isang batang umiiyak sa gilid ng karinderya. Pero nang lalapitan nila, bigla itong naglalaho na parang bula. May isa pang magsasaka ang nagpatotoo na habang siya'y umuuwi galing bukid, nakarinig siya ng tunog ng kawali at sandok na parabang may nagluluto sa loob. Ngunit nang sumilip siya, ang nakita niya ay wasak na kalan at mga sirang gamit. Ang amoy ng niluluto ay hindi basta pagkain. Amoy ito ng nasusunog na balat at laman. Ang mga matatanda sa baryo ay muling nagbalik sa kanilang dating takot. Pinayuhan nila ang mga kabataan na wag nang lalapit, lalo na sa tuwing gabi. Ngunit gaya ng dati, may ilang pa ring matitigas ang ulo. 5 kabataan ang nangahas na muling sumilip sa loob ng karinderya. Dala nila ang lakas ng loob at biro sa isa't isa na para bang walang dapat katakutan. Pagpasok nila, tahimik ang paligid. Ang mga dingding ay puno ng lumot at ang sahig ay may butas. Ngunit sa pinakagilid ng karinderya, may nakita silang lamesang luma, ngunit parang hindi natitinag. May nakapatong na kalderong may takip. Isa sa kanila ang nagbukas nito at doon sila nabigla sapagkat sa loob ay may lumang bigas na hilaw na may halong uod. Ang isa ay napatras at nadapa, ngunit bago pa sila makalabas,
May naririnig silang kaluskos mula sa bubong. Doon nila nakita ang isang anino. Maliit sa una ngunit habang tumatagal ay lumalaki. Ang anino ay hugis ng isang matandang babae. Sa dilim nakita nilang kumikislap ang pulang mata at kasunod noon ay ang umalingaw-ngawang isang tinig na papulong. Tila mula sa ilalim ng lupa. Hindi nila maintindihan ng salita ngunit ang pakiramdam nila ay parang minumura at isinusumpa sila. Nagsitakbuhan sila palabas ngunit isa sa kanila ang nahuli. Kinabukasan, natagpuan itong nakahandusay sa damuhan. Walang malay at nanginginig. Ilang linggo itong nilagnat at hindi na nakabangon pa. Ang mga magulang ay nagpatulong din sa albularyo, ngunit wala ring nagawa. Sa huli, namatay ang bata na may mga pantal sa buong katawan at puno ng sugat na parang kagat ng libu-libong insekto. Lumaganap ang takot sa baryo. Muling inalala ng lahat ang pangalan ni Aling Pasing. Sabi ng ilan, bumalik daw siya. Sabi naman ng iba, hindi talaga siya nawala sapagkat ang kaluluwa niya ay nakatanim sa lugar na yon. Ako naman ay nakarinig ng kwento mula sa isang matanda na dati raw kasama ni Aling Pasing sa may palengke. Aniya, bago pa man mawala si Pasing, may narinig siyang huling bulong nito. Sinabi daw nito na, "Hindi ako aalis hanggat may dumadayo dito. Ang karinderya ko ay hindi mawawala." At hanggang ngayon, tuwing ako ay napapadaan sa baryo, nakikita ko pa rin ang karinderya. Halos giba na ngunit hindi lubusang natitinag. Lagi may natitirang bahagi na parang ayaw bumigay. Ang mesa, ang kaldero at ang isang lumang garapon ay palaging nandoon kahit ilang beses nang nasira ng bagyo. Marami pa rin ang nakaririnig ng mga kaluskos at tunog ng sandok. Ang ilan ay nagsasabing may naaamoy silang nilulutong ulam, ngunit may bahid ng dugo ang amoy. May mga naglakas loob pang dumaan ngunit karamihan ay nagsisisi matapos. Sa paglipas ng panahon, tila hindi na nawala ang sumpa ng kusinerang mambabarang sa karinderya. At ako bilang saksi sa lahat ng nangyari noon ay dala pa rin ang takot hanggang ngayon. Mabilis na lumipas ang mga taon, ngunit ang pangalan ni Aling Pasing ay parang hindi naglalaho kahit ang mga batang ipinapanganak pagkatapos ng taong 1982 ay lumaki na may kaalaman tungkol sa kanya at sa kanyang karinderya. Ang mga magulang kapag gusto nilang pasunurin ang mga anak ay binabanggit lamang ang karinderya ni Aling Pasing at agad na tumatahimik ang bata. Noong taong 1995 naman, dumating ang panibagong pangyayari. May pamilyang galing Maynila ang nagdesisyong lumipat sa baryo. Ayon sa kanila, gusto nilang mamuhay ng simple, malayo sa gulo ng syudad. Nagpatayo sila ng maliit na tindahan malapit sa palengke. Hindi nila agad alam ang kasaysayan ng lugar. Isang gabi habang nagbibilang ng paninda si Marites, ang panganay na anak ng bagong pamilya, nakarinig siya ng kalabog mula sa di kalayuan. Nang silipin niya doon ay natanaw niya ang lumang karinderya. Akala daw niya walang tao doon, ngunit malinaw niyang nakita ang liwanag ng lampara sa loob. Hindi niya ito sinabi kaagad sa kanyang mga magulang dahil baka mapagalitan siya. Ngunit kinabukasan, kinuwento niya sa kanyang pinsan. Nag-usisa silang dalawa, lumapit sa lugar. Tanghaling tapat. Nakita nila ang mesa at ang kaldero gaya ng mga kwento. Ngunit sa pagkakataong yun, may bagong bagay silang nadiskubre. Sa ilalim ng lamesa may nakaukit na mga simbolo, mga hugis insekto, parang langaw at ipis. Nakakakilabot tignan dahil ang mga ukit ay parang sariwa pa, tila bagong gawa lamang. Mula noon nagsimulang bangungutin si Marites. Sa kanyang panaginip naman, palaging may matandang babae na nakatayo sa gilid ng kanilang higaan. Namumula ang mata at may dalang sandok na kahoy. Hindi ito nagsasalita pero palaging tinuturo ang tiyan niya. Sa paglipas ng ilang linggo, nagsimulang mga yayat si Marites. Wala siyang gana sa pagkain at palagi siyang nilalagnat. Dinala siya sa doktor, ngunit walang makitang sakit. Sinubukan ng kanyang mga magulang ang ospital doon sa bayan, ngunit iisa lang ang resulta. Palusog naman daw siya.
maliban sa matinding panghihina. Doon napilitan ng pamilya na lumapit sa isang matanda ng baryo. Sila ang nagsasabi na baka may kinalaman ito sa karinderya ni Aling Pasing. Nagdala ng albularyo mula sa kabilang barangay. Sa unang gabi ng pagtatawas, kitang-kita ng lahat na nagbago ang anyo ng kandila. Ang tunaw na wax ay bumuo ng hugis na parang sandok at kaldero. Ang albularyo ay napailing at nagsabi na nga, "May nakadikit sa bata. Hindi basta sakit kundi sumpa." Pinilit nilang tapusin ang ritual, ngunit sa kalagitnaan nito ay biglang naglaho ang ilaw ng gasera. Kasunod noon narinig ng lahat ang matinis na halakhak mula sa malayo. Ang aso sa labas ay tahol ng tahol, halos mabaliw. Nang maibalik ang liwanag, ang mesa sa loob ng bahay ay biglang nagkaroon ng mga uod. Gumagapang yun. Walang nakakapagsabi kung papaano iyon napunta doon. Simula noon, naging lantad na ang presensya ni Aling Pasing. Marami ang muling nakakita ng anino sa karinderya tuwing gabi. Ang iba naman ay nakarinig ng pagkalansing ng sandok. Sa gitna ng dilema, may ilan pang nagsasabing may babaeng nakaputing duster na paikot-ikot sa paligid ng kalsada. Hawak ang isang lumang garapon. At si Marites, lumalala ang kalagayan. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng mga sugat na kahawig ng kagat ng insekto. Sa tuwing gabi, palagi may lumalabas na ipis sa kanilang bahay kahit gaano ito kalinis. Parang sinadyang dumami ang mga ito at palaging nasa paligid ng higaan ni Marites. Ang pamilya ay halos sumuko na ngunit hindi sila agad umalis ng baryo. Natakot sila na baka mas lumala ang sumpa kung bigla silang aalis, kaya't nanatili sila doon. Nagdasal na lamang araw-araw. Ngunit sa huling buwan ng taon bago magpasko, namatay si Marites. Walang nakatiyak kung ano ang dahilan, ngunit ang bangkay niya ay puno ng pantala at parang tinuklaw ng mga insekto. Muling nabuhay ang takot ng mga tao. Maraming nagsabi na iyon ang tanda na hindi kailanman nawala si Aling Pasing. Ang sumpa ay buhay pa rin at patuloy na humahanap ng masusumpa. At hanggang dito na lamang ang kwento. Dala pa rin ng baryo ang alaala ng kusinerang mambabarang. Ang kanyang karinderya ay naroon pa rin, hindi tuluyang gumuho at palaging nag-aanyaya ng takot sa sino mga mapapadaan.